Kabanata 1761. Bolzi. Si Lee, na nakyod ng kanyang mga kasamahan, ay mukhang nalilito. Naisip niya ang tungkol sa kung ano ang nakita niya sa opisina at umiling-iling, kahit na nakakagulat. Wala akong alam. Maraming mga talakayan sa buong paligid, at maingay ang silid ng komperensya. Ang hindi tamang pagpupulong na ito ay masyadong biglaang at ginawa ang lahat na mag-isip ng nangyari. Nang pumasok si Lance, lahat ay natahimik. Gayunpaman, hindi lamang si Lance ang pumasok. Sinundan siya ni Yvette sa loob. Ang lahat ay nadama nila na ito nakakagulat. Halos lahat ng tao sa silid ay dumalo sa kanilang kasal at alam ang pagkakakilanlan ni Yvette. Walang nararapat na dumalo si Yvette na dumalo sa pulong ng pamamahala ng senior na ito. Gayunpaman, ito ba ay isang senadoryas na opisyal na makakasama si Yvette sa Sheldon Corporation? Bago malaman ng sino man kung ano ang nangyayari, umupo si Lance at diretso na nagsalita. Mr. Lawrence, na-replenished ba ang pera sa mga listahan? Ang tanong na ito ay tulad ng isang malaking bato na itinapon sa isang mahinahon tubig. Lahat ay agad na nagulat. Si Ginoong Lawrence, na pinangalanan, ay agad na nagbago ng kanyang pagpapahayag at nanginginig. Mr. Sheldon. Ay, may isang tao sa tabi niya na tinapik ang mesa. Ano ang nangyayari? Anong pera? Dahil ang bagay na ito ay nalinaw, nangangahulugan ito na ang pinsala na ito ay nakakaapekto sa mga interes ng buong kumpanya, na isang pangkaraniwang punto ng interes para sa pamamahala ng senior. Siyempre, hindi ito madaling mabrush. Ano pa, marami sa mga naruroon ay hindi komportable kay Ginoong Lawrence, na naging limelight kamakailan. Anong pera? Ano ang nangyari? Nawawala ba ang pera sa mga listahan? Naupo lang si Yvette sa sulok at tahimik na nanunood habang ang mga tao ay nagpanik at mukhang nagulat. Gayunpaman, napakasaya niya. Pagkatapos ng lahat, ang mas malubhang bagay na ito ay, mas madali para kay Yvette na tumaas sa tuktok. Talagang hinahangaan ni Yvette si Lance. Kung hindi siya biglang iminungkahi na ma-promote, nagtaka siya kung gaano katagal mananatili ang posisyon ni Ginoong Lawrence na ito o ano ang mangyayari. Gayunpaman, ang pagdadala nito going a little too easy on Mr. Lawrence. Ang mukha ni Ginoong Lawrence ay naging glum na may isang napakahalata na gulat. Ginoong Sheldon, tiyak na gagawa ako para that money sa lalong madaling panahon. Mangyaring bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Tumayo siya halos agad with a pleading face. Ang mukha ni Lance ay kalmado at walang malasakit habang itinapon niya ang dokumento sa kanyang kamay sa middle ng mesa. Ang dokumento ay nakakalat sa lahat ng dako, at lahat ay kinuha ito upang makita. Nang nakita nila ang mga nilalaman ng dokumento ng malinaw, ang mukha ng karamihan ng tao ay mukhang mas nabigla. Inilipat mo ang $200 milyon. Mr. Lawrence, sigurado kang may malaking gana, ha? Nangyari ito kalahati ng isang buwan na ang nakakaraan. Medyo stealthy ka, ha? Ang iyong susunod na hakbang upang mag-abscond ng pera. Mr. Sheldon, talagang hindi namin maaaring hayaan ang ganitong uri ng tao na manatili sa kumpanya. Sa palagay ko mas mahusay na tawagan ang pulisya, mabawi ang pera, at ipadala siya sa kulungan. Tama ka. Sumasang-ayon ako doon. Dahan daw ang tiningnan ni Lance si Ginoong Lawrence, na ang titig ay mukhang natalo. Si Ginoong Lawrence ay naglalagay ng limpo sa kanyang upuan sa kawalan ng pag-asa. Sa wakas, nagsalita si Lance sa isang magaan na tono. Ang $200 milyon ay inilipat sa iyong account. Mas mababa sa isang minuto, ipinadala ito sa isang underground casino. Sinisiyasat ko ng malinaw ang mga tala sa paglilipat. Ano pa ang dapat mong sabihin para sa iyong sarili? It was not because of other hardships, ngunit binabayaran nito ang mga utang sa pagsusugal. Gaano ito kasuklam-suklam? Kung nais niyang magsugal, maaari niyang ibenta ang kanyang bahay at stock. Why did he have to misappropriate the company's money? Napaka-ballsy niya. Although no one cursed out loud, ang kanilang mga hindi kanais-nais na mga mata at mukha ay ganap na naglalarawan ng puot na mayroon sila para kay Ginoong Lawrence. Nais lamang nilang humakbang kay Lawrence upang maibsan ang kanilang galit. Kabanata 1762. Pribadong pag-areglo. Ang mukha ni Ginoong Lawrence ay ashen, at ang kanyang katawan ay nanginginig. Tinakpan niya ang kanyang mukha and sounded somewhat remorseful. Namuhunan ko ang lahat ng aking pera.
Talagang desperado ako. Lumapit ako sa taong namamahala sa kasino na iyon, at nangako silang bibigyan ako ng pagkakataon na gumawa ng isang pagbalik at ibalik ang lahat. Ito ay para lamang sa 10 araw. Ang isang labis na shareholder ay nais lamang na sipin si Ginoong Lawrence. Halos 1 buwan na ngayon. Hindi ka na bata, kaya naniniwala ka ba sa gayong kalokohan? How did the company recruit people like you in the first place? You're simply a failure. Tumingin si Ginoong Lawrence. Mr. Sheldon, mangyaring huwag tawagan ang pulisya. Maaari ba nating pag-usapan ang bagay na ito ng pribado? Ibabalik ko ang pera. Nangako ako. Ang tingin ni Lance ay mapurol. Mr. Lawrence, talagang pinapabagsak ko ang iyong kawalang kilos. Inaasahan mo pa ring maibalik ang $200 milyon mula sa kasino. Tiyak na ibabalik namin ang pera na iyon, ngunit hindi ka ang gagawa nito. Ang kanyang tinig ay malamig na may kaunting kawalang interes at kadiliman. Ang pulisya ay darating mamaya. Mas mahusay kang makipagtulungan sa pulisya upang maipaliwanag ng malinaw ang mga bagay. Kung matagumpay nating maibalik ang pera, alang-alang sa iyong 2 taong kontribusyon sa kumpanya, hindi namin hahabulin ang iba pang mga pagkalugi na dulot mo. Ano sa palagay mo? Hanggang ngayon, si Lance ay mukhang nasa talakayan pa rin siya. Bagaman siya ay mukhang kalmado at cool, hindi binigyan ng pagkakataon si Lawrence. Ipinakita lamang ni Lance si Lawrence ng kaunting awa. Ang kaunting awa na ito ay malapit sa wala, ngunit para kay Ginoong Lawrence, ito ay itinuturing na isang malaking kapatawaran. Pagkatapos ng lahat, sa sandaling hinabol ng kumpanya ang mga pagkalugi, ang iba pang kabayaran ay maaaring magdagdag ng halos $20 milyon pa. Sa sandaling ito, si Lawrence ay hindi maaaring magtanggol ng $20 milyon. Halos hiwalayan niya ang kanyang asawa dahil sa pagsusugal. Kung kailangan niyang magdala ng karagdagang utang, katumbas ito sa pagpilit sa kanilang pamilya ng 2 sa isang sulok. Si Lance ay lumilitaw na walang awa, ngunit sa katunayan, siya ay itinuturing na napakabuti. Naupo si Yvette doon at hindi maiwasang tumingin muli sa kanya. Hindi nag-isip si Lawrence tungkol dito at maaari lamang tumanggo ang kanyang ulo sa kasunduan. Sa katunayan, walang kaunting pag-asa na maibalik ang pera na iyon. Kahit na ipinaglaban niya ito sa kanyang buhay, imposibleng maibalik ito ng matagumpay. Dahil ang bagay na ito ay nakalantad na, walang dahilan upang magpatuloy na magpanggap. Salamat, Mr. Sheldon. Pasensya na. Nanginig si Ginoong Lawrence at yumuko ng bahagya kay Lance. Tahimik ang silid ng komperensya. Si Lawrence ay pinangunahan. Ang natitirang bahagi ng mga tao pagkatapos ay nagsimulang mag-sneer at mangotsa kay Lawrence. Hindi mo talaga mahuhusgahan ang isang libro sa pamamagitan ng takip nito. Paano niya maiisip kung kailan siya nasa posisyon na iyon? Talagang ipinagkanulo niya ang aming tiwala. Napakaraming mga proyekto ang dumaan sa kanyang mga kamay, kaya sino ang nakakaalam kung may iba pang mga malilim na bagay? Sa palagay ko dapat nating tingnan ang lahat. Tama iyon, Mr. Sheldon. Hindi natin siya mapabayaan ng madali. Dapat nating simulan ang pagsisiyasat sa kanya mula sa simula. He even dares to siphon off $200 million. How shameless. Nakarating lamang kami sa Atlanta sa maikling panahon at hindi pa nakakuha ng isang foothold ng firm dito. Paano mangyayari ang ganitong uri ng bagay? Hindi ba ito biro? Kung ang bagay na ito ay hindi makitungo sa walang awa, sa palagay ko ang iba ay sumunod sa SOT. Ano ang $200 milyon ay hindi mababawi. Si Lance ay walang tigil na ibinaba ang kanyang mga mata at nakinig sa kanilang mga salita. Sa wakas, pagkatapos ng kanilang puot, dahan-daang nagsalita si Lance nang makita niya na ang kanilang galit sa wakas ay nawala. Hihilingin ko ang mga nauugnay na awtoridad na mabawi ang $200 milyon. Ito ay 1 oras lamang. Ngunit ang posisyon na ito ay bakante na ngayon. Si Ginoong Lawrence ay maraming mga proyekto sa kamay, kaya natatakot ako na nakakaapekto ito sa pangkalahatang sitwasyon. Bago matapos si Lance, ang isa pang shareholder na na-school ni Lawrence kanina ay agad na nagsabi, tama iyon. Dahil ang posisyon na ito ay hindi nakumpirma, bakit hindi natin makuha ang direktor na pansamantalang sakupin? Kabanata 1763. Ang bagong vice-presidente. Ang isa pang tao ay sumimangot ng bahagya at agad na nagsalita. Hindi,
Sa palagay ko ay dapat tayong makahanap ng isang kabataan na aktibo at may pananaw. Ang direktor na si Collins ay nasa kanyang posisyon sa loob ng 10 taon nang walang labis na kontribusyon. Ang paggawa sa kanya ng vice-presidente ay iDrug lamang ang kumpanya. Ano ang pinagsasabi mo? Gusto mo ng isang random na binata na kumuha ng posisyon na ito? Mas mahusay na maging ligtas kaysa sa paumanhin. Ang direktor na si Collins ay isang matandang empleyado, at maaasahan siya. Ano ang mali doon? Sa palagay ko si Aiden Zink mula sa punong tanggapan ay isang mabuting kandidato. Mayroon siyang mahusay na kakayahan at bata pa siya. Si Aiden Zink ay ang iyong manugang. Diretso ka talaga. Sumimangot si Lance nang walang pasubali. Medyo glam na ang mukha niya. Sa kabaligtaran, si Yvette ay wala kahit kaunting pagkagalit. Pinapanood niya ang pangkat na ito ng namamatay na matandang lalaki na nag-aaway sa bawat isa at natagpuan itong kawili-wili. Si Lance ay hindi nagsasalita at kumatok sa mesa. Malamig at seryoso ang tono niya. Tapos na ba kayo? Gamit nito, lahat ay gaganapin sa kanilang mga salita. Nag-away sila hanggang sa maging pula ang kanilang mukha at leeg. Nang isara nila ang kanilang mga bibig, tumingin sila kay Lance. Ang tono ni Lance ay walang malasakit sa sinabi niya, napagpasyahan ko na kung sino ang papalit kay Ginoong Lawrence. Mula ngayon, si Yvette Quimby ang bagong vice-presidente. Anumang mga puna. Natigilan ang lahat at tumingin sa isa't isa. Sa wakas, ang kanilang mga mata ay nakarating kay Yvette. Hindi mapanood ni Yvette ang drama, kaya maaari lamang siyang tumayo at batiin ang lahat ng may kaunting pagtango. Inaasahan kong lahat tayo ay maaaring gumana ng maayos sa hinaharap. Ang karamihan ng tao ay hindi naglakas loob na magsalita pa. Dahil napagpasyahan na ni Lance, ayaw nilang pukawin siya. Gayunpaman, mayroong isang matandang lalaki na, dahil sa kanyang edad, ay hindi mapigilan ang pagsasalita. Siya ang iyong asawa. Hindi ka dapat maging sa panlabas na bias. Siya rin ay isang Quimby. Malamig ang titig ni Lance habang tinitigan niya ang taong nagsalita. Siya ang aking asawa, kaya maaari akong maging bias sa kanya. Pinag-uusapan kung saan, itinuturing mong tiyuhin ko. Kung nais mo ang mga bagay na maging patas, maaari mong ihayag ang iyong pagbibitiw anumang oras. Si Lance ay hindi pa naging bastos dati. Ang matandang iyon ay naging pula na may galit sa isang iglap. Ngayon lang, ang matandang lalaki ay ang pinakaaktibong in-scolding ni Ginoong Lawrence. Siya ay pinagtatalunan ni Lance sa publiko, napahiya siya. Lance, ikaw. Ayaw ni Lance na magpatuloy. Ang kanyang malamig, angular na mukha ay mukhang hindi maganda. Sino pa ang may opinyon? Ang pahiwatig ay ang lahat ng mga may opinyon ay maaaring mawala. Hindi inaasahan ni Yvette na maging brutal at simple ang kanyang pamamaraan. Ito ay talagang na-refresh ang kanyang impression sa kanya. Si Ginoong Sheldon ay napakalakas. Wala nang ibang nang-ahas na tumutol. Ang isa sa mga tactical na tao ang nanguna sa palakpakan. Ang kalat-kalat na palakpakan ay naging masigasig, kaya't naramdaman ni Yvette na medyo napahiya. Sa kabutihang palad, natapos ni Lance ang pagpupulong sa oras. Hindi nagpatuloy si Lance na manatili doon at tumingin kay Yvette. Ang pagpupulong ay naantala. Nilabanan ni Yvette ang paghihimok na tumawa at sinundan si Lance pabalik sa opisina. Nang makabalik na siya, hindi na niya mapigilan at tumawa ng malakas. Ang matandang lalaki na dumaan ay narinig ang pagtawa na ito. Kinuha niya ito ng personal at naramdaman na ito ay isang insulto sa kanya, kaya't naging galit na galit siya. Agad niyang tinawag ang pinsan niya. Medyo nagulat si Fiona nang matanggap niya ang tawag. Pinsan, ano ang problema? Fiona, paano mo tinuruan ang iyong anak? Tingnan kung paano ako tinatrato ng iyong anak. Hindi niya ipinakita sa akin ang paggalang sa pulong at nais kong magbitiw. Wala talaga siyang kaugalian. Bakit hindi mo siya tinuturuan? Ang ina ni Lance na si Fiona, ay naiinis. Ang kanyang mabuting kalagayan ay nasira, at lihim niyang sinumpa na hindi niya dapat sinagot ang telepono. Gayunpaman, dahil ang matandang lalaki ay isang kamag-anak, matiyagang nakitungo siya sa sitwasyon. Pinsan, humihingi ako ng paumanhin sa kanyang ngalan kung may nagawa si Lance. Kabanata 1764. Anong masamang kapalaran? Ang matandang lalaki ay nagalit sa mga salita ni Fiona ngunit hindi alam kung paano patunayan ang mga ito.
Tumawa si Fiona at sinabing, paano ito? Tatanungin ko siya tungkol dito at magtuturo sa kanya ng isang magandang aralin. Mayroon pa akong ilang kagyat na gagawin dito, kaya hindi ako makakapagbalita. Pagkatapos nito, agad na ibinaba ni Fiona ang kanyang telepono. Naging glum ang mukha niya habang sinumpa siya. Anong masamang kapalaran? Tumangala si Fiona sa kanyang tatlong mabuting kaibigan na naghihintay pa rin sa kanya sa isang laro ng card. Agad siyang nakangiti sa isang ngiti at binati sila. Magpatuloy tayo. Maliit na bagay lang. Nakaupo sa tapat mula kay Fiona ay ina ni Yvette. Itinaas ni Mrs. Quimby ang kilay niya. Isang maliit na bagay. Ano ang ginawa ni Lance sa ibang tao na kailangang magreklamo sa iyo? Tinikom ni Fiona ang labi niya. Say, bata lang siya. Wala na akong pakialam sa mga gawain ng kumpanya, kaya ang pagrereklamo sa akin ay hindi siya gagawa ng mabuti. Ngunit ang ilang mga tao ay hindi pa rin ito naiintindihan. Tumahimik si Mrs. Quimby. Naging sanhi ba si Yvette ng problema kamakailan? Inilipat ni Fiona ang kanyang mga mata kay Mrs. Quimby. Ano ang pinagsasabi mo? Ang aking manugang ay napakahusay. Ang mga sulok ng mga mata ni Mrs. Quimby ay twitched. Nagungol siya sa isang mababang boses. Nagmamalaki ka ba sa kanya para sa ibang tao? Pinagsasabi mo ba ay ang aking anak na babae? Malamig na sumimangot si Fiona. Paano magkakamali ang aking manugang na babae para sa ibang tao? Walang paraan. Ang tanda ng isang matagumpay na babae ay ang malubog sa trabaho. Nakamit na ni Yvette. Si Mrs. Quimby ay hindi nagsalita. Ang iba pang dalawang babae ay tumanggo din sa kanilang mga ulo sa papuri. Si Yvette ay napakamapagkukunan at matalino. Ang iyong mga kinakailangan ay masyadong mataas. Hindi mo ba nakikita kung gaano kahusay ang iyong anak na babae? Oo, sa bilog na Ladies' in High Society, nakita ko na ang lahat ng mga batang babae sa pangkat ay tinatrato sina Nicole at Yvette bilang mga idolo. Talagang mayroon silang paghanga sa lahat. Tumanggo si Fiona sa kasiyahan at sumang-ayon sa kanilang mga salita. Tama iyon. Lalo nang matapos silang magpakasal, nalaman ko na si Yvette ay may napakaraming lakas. Ang aking anak na lalaki ay abala sa pagtatrabaho sa buong araw at walang alam tungkol sa buhay. Ngunit ang kanilang mga pag-uugali at personalidad ay labis na angkop para sa bawat isa. They're simply a match made in heaven. Sumimangot si Mrs. Quimby. Pakiramdam niya ay hindi nila pinag-uusapan ang kanyang anak na babae. Gayunpaman, sino ang hindi magiging masaya kapag narinig nila ang mga tao na pinupuri ang kanilang anak na babae? Mrs. Quimby chuckled. Sana ganon. Nag-aalala ako na ang dalawa sa kanila ay makatagpo ng ilang mga problema mula nang magpakasal sila nang hindi muna nakikipag-date at marahil ay kailangan nila ng oras upang ayusin. Ngunit ngayon, mukhang labis akong nababahala. Tumawa si Fiona. Oo, sa tingin mo ba ay sobra? Mayroon silang isang mahusay na relasyon na nais lamang nila na magkita sila ng mas maaga. Ang apat na kababaihan ay tumanggo ang kanilang mga ulo at tumawa. Tanggapan ni Lance. Natapos si Yvette na tumawa, tinakpan ang kanyang tiyan, at umupo sa sofa. Si Lance ay walang pasubali na ibinuhos sa kanya ng isang tasa ng maligamgam na tubig. Tingnan mo ang pagtawa ng sobra. Paano ka matawa hanggang sa hindi ka makahinga? Pinigilan ni Yvette ang kanyang pagtawa at mukhang napakalungkot. Siya ay mapaglaro at buhay na buhay. Hindi ba nakakatawa? Nope. Tumahimik si Yvette, sa totoo lang, hindi mo kailangang iwaksi ang iyong tiyuhin na ganyan. Pagkatapos ng lahat, siya ang iyong kamag-anak. Tumingin si Lance sa kanya na walang magawa. Nagagalit ka na tinanggihan ko siya. Naisip ni Lance, malinaw kong ginawa ito para sa kanya. Ang walang puso na maliit na bagay na ito, kahit na sinabi ng mga sarkastikong komento. Kabanata 1765. Nais niyang gawin ang anumang nais niya. Nilabanan ni Yvette ang paghihimok na tumalon sa kagalakan at pinigilan ang kanyang panloob na kaguluhan. Masaya ako. Natatakot lang ako na ikaw ay nasa isang mahirap na posisyon. Nagpanggap siyang mukhang mapagbigay. Nakita ni Lance ang kanyang mga saloobin at tumawa ng basta-basta. Yumuko siya at pinched ang kanyang masayang pulang mukha. Ano ang napakahirap tungkol dito? Ikaw ang aking legal na asawa, kaya mabibigyan kita ng anumang posisyon. Ito ay isang bagay lamang ng mga salita. Ang mga nais sumalungat ay gumagawa lamang ng isang walang alam sa kanilang sarili.
Bagaman ayaw ni Yvette na tumawa, kailangan niyang sabihin na ang mga salita ni Lance ay sobrang nakapapawi. Ito ay ganap na nasiyahan ang kanyang walang kabuluhan. Ang asawa ni Lance ay maaaring pumunta kahit saan niya nais, hayaan lamang na maging isang vice-presidente lamang. Tumingin si Yvette sa kanya ng may ngiti. Kung gayon maaari ko bang gawin ayon sa gusto ko sa kumpanya? Inikat ni Lance ang kanyang kamay. Maaari mong gawin ang gusto mo. Tumalon si Yvette sa kanyang katawan at binigyan siya ng isang malaking halik sa pisngi. Salamat, hubby. Natigilan si Lance sa biglaang pagkilos na ito. Sa kabutihang palad ay mabilis siyang humawak sa kanya, kaya hindi siya nahulog. Napakaingat niya. Bago niya mabuksan ang kanyang bibig upang payuhan siya, bigla siyang nakarinig ng isang kumatok sa pintuan. Binuksan ng kanyang katulong ang pintuan at pumasok. Mr. Sheldon, nandito ang pulisya. Tumahimik siya sa kalagitnaan ng pangungusap. Ang mukha ng katulong ay naging pula tulad ng isang lutong crab, at nagmadali siyang umatras. Ay wala akong nakita. Nais lamang ng lalaki na katulong na ibalik ang kanyang sarili sa pintuan at madurog hanggang kamatayan. Ang mag-asawa sa opisina ay nadama ng isang maliit na hindi komportable. Ibinaba ni Lance si Yvette. Ang kanyang mukha ay hindi maipaliwanag ng isang maliit na madilim at malabo. Kapag si Hans ay wala rito, ang natitirang bahagi ng pagkatapos ay maging hindi totoo. Itinaas ni Yvette ang kilay niya. Ito ay wala. Ito ay isang yakap lamang. Binigyan siya ni Lance ng isang makabuluhang sulyap. Itinuwid niya ang kanyang damit at tiningnan ang kahon na inilagay niya sa sofa. Kapag ang tanggapan ng vice-presidente ay walang laman mamaya, kumuha ng isang tao na linisin ito bago ka lumipat. Baka makita mo ang isang marumi. Tumanggo si Yvette, sinusubukan na maging seryoso ngunit tiningnan pa rin siya ng makahulugan. Salamat sa iyong pangangalaga, Mr. Sheldon. Natigilan si Lance. Wala siyang sinabi at naglakad palabas. Umupo si Yvette sa opisina ng ilang sandali hanggang sa ang init sa kanyang mga checks ay nawala. Pagkatapos ay pinakalma niya ang sarili bago nag-walking out. Nang siya ay lumabas sa labas, ang mga mata ng kanyang mga kasamahan ay nakadikit sa kanya. Ang presyon kay Yvette ay napakalaki. Dapat siyang maging malakas sa pag-iisip upang mapaglabanan ang gayong presyon. Nagpanggap si Yvette na lumakad sa pantry na parang walang nangyari. Ang isang babaeng kasamahan sa tabi niya ay nagbigay sa kanya ng isang makabuluhang hitsura. Pagkatapos, si Yvette ay malapit nang sabihin ng isang bagay nang ang babaeng kasamahan ay nagbigay sa kanya ng isa pang hitsura at mabilis na ibinaba ang kanyang ulo. Naguguluhan si Yvette. Siya ay naging vice-presidente, ngunit walang bumati sa kanya. Nang tumingin ang babaeng kasamahan sa pangatlong beses, sa wakas ay hindi maiwasan ni Yvette ang sarili. Ibinaba ni Yvette ang tasa sa kanyang kamay sa mesa at tiningnan ang babaeng kasamahan. Ang babaeng kasamahan na ito ay nagkaroon ng magandang relasyon sa kanya dati, kaya bakit siya nag-stammering ngayon? Alam ko na maraming bagay ang itanong sa akin. Tanungin mo lang ako ng diretso. Ito ay mas mahusay kaysa sa kanila na nag-isip sa pribado. Ang babaeng kasamahan ay tumingin kay Yvette, tinikom ang kanyang mga labi, at hindi makakatulong sa pag-usisa sa kanyang puso. Tumingin siya sa iba pang mga kasamahan na hindi malayo sa kanila. Mukhang kailangan niyang sakupin ang pagkakataong magtanong. Greeted ng babae ang kanyang ngipin at sinabing, Mrs. Sheldon. Nagbago ang mukha ni Yvette. Tumigil ka. Tawagan mo ako sa aking pangalan. Ano ang nangyayari? Mrs. Sheldon. Nais ba nilang malaman ng lahat na pumasok siya sa likurang pintuan? Ang babaeng kasamahan ay nag-cough. Yvette, are you alright? Just now, I heard what Jim said. We were all hesitating whether to send you a change of clothes. Kabanata 1766. Master of Love. Tumigas ang katawan ni Yvette. Dahan-daang lumipat ang kanyang tingin sa makahulugang mukha ng kanyang kasamahan. Naguguluhan siya. Bakit mo nais na dalhin ko ang damit? Ang babaeng kasamahan ay tumingin sa paligid at namula ang pakiramdam na medyo napahiya. Hindi mo ba ginawa iyon sa opisina? Tumawa siya at mamulong malapit sa tainga. Karaniwan, si Ginoong Sheldon ay mukhang seryoso. Walang inaasahan na medyo amorous siya. Ngunit bakit hindi mo nalock ang pintuan? Ngayon alam ng lahat tungkol dito. Ang mukha ni Yvette ay naging ganap na pula.
Inisip ni Yvette na siya ay isang master ng pag-ibig at maaaring magsalita ng walang pag-ibig tungkol sa pag-ibig kahit saan siya napunta ng walang masasama. Sa oras na ito, nais lamang ni Yvette na mag-burrow sa isang crack sa lupa dahil sa sinabi ng kanyang kasamahan. Ay, wala kaming ginawa kahit ano, ito ay yakap lamang. Greeted ni Yvette ang kanyang ngipin at ibinaba ang kanyang tinig upang ipaliwanag. Ang babaeng kasamahan ay tumingin sa kanya ng isang ekspresyon na nagsabing, okay lang, naiintindihan ko. Hindi mo na kailangang magpanggap. Ano ang kinakatakutan mo? Ikaw ang karapat-dapat na boss lady, kaya walang maglakas loob na sabihin ang anumang bagay tungkol sa iyo. Naiintindihan namin kung ano ang kailangan ng mga bagong kasal. Hindi mahuli ni Yvette ang kanyang paghinga at halos mahihirap na maunawaan kung ano. Unawain na hinihikayat ni Yvette si Lance sa malawak na liwanag ng araw. Office sex. Nais lamang ni Yvette na makahanap ng pader upang basagin ang kanyang ulo. Halatang wala siyang ginawa, ngunit naisip ng lahat na may ginawa siya. Hindi rin maipaliwanag ito ni Yvette. Iniisip lang nila na ang paliwanag niya ay para lamang masakop ang katotohanan. Naramdaman ni Yvette na natalo siya. Pinlano niyang ipakita ang kanyang mga kasanayan sa tanggapan na ito, ngunit sa mga alingaw-ngaw ng pagkalat na ito, ano ang iisipin ng kanyang mga kasamahan sa hinaharap? Ang punto ay wala siyang ginawa. Ang babaeng kasamahan ay tumayo at tinanong siya sa isang malambot na tinig. Narinig ko na si Ginoong Lawrence ay na-dismiss at kinuha mo ang kanyang posisyon. Totoo ba ito? Mahigpit na tumango si Yvette. Gayunpaman, naramdaman niya ang mga mata ng panunokso ng kanyang kasamahan. Tila maraming mga hindi sinasabing salita, at wala sa alinman sa mabuti. Maaari rin bang may ugnay ang bagay na ito sa kung ano ang nangyari? Ang babaeng kasamahan ay tinapik ang kamay ni Yvette at sinabi sa isang inggit na tono. Naiinggit ako sayo. Mayroon kang lahat ng gusto mo. Tumayo si Yvette doon na walang magawa at ibinigay ang ideya ng pagpapaliwanag. Hindi mahalaga kung paano niya ipinaliwanag, ang kanilang hindi pagkakaunawaan ay lalalim lamang. Kalimutan mo na. Si Yvette ay orihinal na dumaan sa likurang pintuan pa rin, kaya hahayaan na lang niya ang hindi pagkakaunawaan. Sa kabutihang palad, sila ay may asawa, kaya hindi ito itinuturing na moral na tiwali. Huwag kang mainggit. Maswerte lang ako. Pinilit ni Yvette ang isang ngiti. Maswerte siyang ikasal kay Lance. Hindi na siya maaaring manatili dito. Hindi kalayuan, ang mga mata ng mga tao ay nagbubutas ng isang butas sa pamamagitan ng kanyang katawan habang sinubukan nilang makita ang anumang mga bagay sa kanya. Sa ilalim ng gayong presyon, maaari lamang yumuko si Yvette at tumakas sa eksena. Inaasahan lamang niya na ang alingaw-ngaw na ito ay hindi magpapatuloy. Kung hindi man, mapahiya din siya na pumasok sa opisina. Sa huli, lahat ito ay kasalanan ni Lance. Ibinaba ni Yvette ang kanyang ulo at casual na itinulak ang pintuan sa isang silid. Ikinalulungkot niya ito sa sandaling pumasok siya. Sa loob, 5 lalaki sa uniforme ng pulisya ang nakaupo doon. Si Lance at isa sa mga direktor ay naroon din, pati na rin si Ginoong Lawrence. Nang pumasok si Yvette, naakit niya ang pansin ng lahat. Kalmado ang reaksyon ni Lance habang siya ay nagbeckon sa kanya. Halika. Dahil nandoon na si Yvette, maaari rin siyang pumasok. Ito ay mas mahusay kaysa sa pagharap sa mga mata ng prying sa labas. Ngumiti si Yvette at maingat na lumakad upang umupo sa kabilang linya ni Lance. Nakaharap sa pagtatanong ng pulisya, binuksan ni Lance ang kanyang bibig upang ipaliwanag. Ito ang bagong itinalagang vice-presidente ng kumpanya na kukuha sa posisyon ni Lawrence bilang vice-presidente. Mangyaring hayaan siyang umupo dito. Ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa hinaharap. Dahil sinabi ni Lance, ang mga pulis ay walang mga komisyon. Ang mga katanungan ng lahat ay patuloy na naglalayong kay Ginoong Lawrence. Kabanata 1767. Ang isa pang posibilidad. Ang estado ni Ginoong Lawrence ay mas masahol pa kaysa ngayon. Marahil ay naramdaman niya na walang naiwan upang makipaglaban, kaya maaari lamang siyang matapat na magbigay ng isang account ng alam niya. Itinuloy ng pulisya ang tanong na hindi sila nakakuha ng kasiya siyang sagot sa nauna. Mr. Lawrence, paano ka nakipag-ugnay sa may-ari ng underground casino? Nag-iisa ka ba sa unang pagkakataon na nagpunta ka doon? O may kumuha sa iyo doon?
Tiningnan ni Ginoong Lawrence si Lance na may madilim na mukha. Ang bawat salitang sinabi niya ay kabaligtaran ng kanyang orihinal na hangarin na umupo sa posisyon na ito. Gayunpaman, walang halaga ng panghihinayang na maibabalik ang lahat sa paraang ito sa simula. Nag-iisa ako. Sa oras na iyon, nakuha ko lang ang posisyon na ito, kaya nagkaroon ako ng higit pang mga pakikipagsapalaran sa lipunan. Sinusubukan ko lahat na pumasok sa aking magagandang biyaya, kaya gusto kong umalis. Wala akong anumang tao sa kalye na iyon, at kahit papaano, lumakad ako sa isang pintuan. Si Ginoong Lawrence ay nagsalita ng may kahirapan at ibinaba ang kanyang ulo sa panghihinayang. Mula noon, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Nanalo ako ng maraming pera sa una, pagkatapos ay inirerekomenda akong maglaro sa ilan sa mga malaking games. Ang mga pusta ay naging mas malaki, at nakakuha ito ng nakakahumaling, kaya hindi nagpatuloy si Ginoong Lawrence. Maaari nilang isipin ang mga bagay na sumunod. Ito ay walang anuman kundi isang bitag pagkatapos ng isa pa. Upang si Ginoong Lawrence na mag-jump sa kanilang bitag, binigyan nila siya ng ilang mga benepisyo upang mapabayaan niya ang kanyang bantay. Bilang isang resulta, makalipas ang ilang segundo ng katahimikan, si Lance, na tahimik, biglang nagsalita. Alam ba nila ang tungkol sa iyong pagkakakilanlan at kung ano ang ginagawa mo? Ang maling pag-aabuso ba ng pera na iyong inisyatibo upang ipanukala? Or did someone guide you to do so? Ang tanong na ito ay natigilan sa lahat. Sa pulisya, ito ay isang kaso lamang ng isang individual na naibawitch ng isang underground casino. Ito ay isang mad-ulash na Dallas dis na pababa mula doon. Gayunpaman, naisip ni Lance ang isa pang kadahilanan. Ito ay maaaring maging isang katunggali na sadyang itatakda ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, ang Sheldon Corporation ay nag-set up lamang ng isang sangay sa Atlanta. Ang pie ay napakalaki lamang, kaya kung ang isang tao ay nakakuha ng mas malaking bahagi, ang iba ay tiyak na mas mababa. Naturally, ang Sheldon Corporation ay magiging isang paningin sa ibang mga kakompetensya. The liquidity on the books was around $500 million. Mr. Lawrence was not ballsy enough and only transferred out $200 million. Kung ang lahat ng pera ay inilipat, hindi na kailangang mag-isip, ang kanilang sangay ng Atlanta ay magiging paralisado, at ang lahat ng mga proyekto ay ihinto. Pagkatapos, hindi sila makakaligtas sa Atlanta. Kung ang isang tao ay sadyang naligaw kay Mr. Lawrence, nangangahulugan ito ay isang kompetisyon sa negosyo. Kaya, kakailanganin nilang maging mas maingat sa hinaharap. Bahagyang nagbago ang mukha ni Ginoong Lawrence. Naisip niya ang nangyari at inalog ang kanyang maputlang mukha. Mr. Sheldon, walang sino mang nagkamali sa akin. Ang gabing pumasok ako, ito ay talagang nagkataon. Wala akong mga kakilala mula sa industriya na lumitaw sa kasino na iyon, kaya paano ako sadyang magtatakda? Ilang sandali si Lance. Isulat ang isang listahan ng mga taong nakasama mo sa gabing iyon pati na rin ang mga taong nakilala mo, pagkatapos ay ibigay ito sa akin. Magbabantay pa rin si Lance. Tumanggaw si Ginoong Lawrence. Ang pulisya ay nagtanong ng ilang higit pang mga katanungan. Nag-isip si Ginoong Lawrence sa pagkakaroon ni Lance at ng ahas na hindi magtago ng anuman. Sinabi niya sa kanila ang lahat. Di nagtagal, sinabi ng pulisya na aalis na sila. Dahil ito ang kumpanya na tumawag sa amin dito, dapat namin siyang ilayo para sa arraignment, ngunit si Ginoong Lawrence ay napaka-kooperatiba. Ang bagay na ito ay marami pa ring dapat siyasatin. Inaasahan namin na maaari kang makipagtulungan kapag hahanapin ka namin muli. Si Ginoong Lawrence ay hindi naglakas loob na tumanggi sa sandaling iyon at agad na tumango ang kanyang ulo. Oo, makikipagtulungan ako. Sinabi ng pulisya, umuwi ka at sabihin sa iyong pamilya. Makakakuha kami ng isang tao na sumunod sa iyo. Bumalik sa istasyon ng pulisya makalipas ang 2 oras upang simulan ang proseso ng pagpigil. Ang conviction sa korte ay hindi dapat magtagal. Kabanata 1768. Baguhin lamang ito. Ang ginawa ng pulisya na ay napakasimple na parang si Ginoong Lawrence ay maaaring umuwi sa sandaling siya ay tapos na. Gayunpaman, alam ni Ginoong Lawrence na imposible ito. Kahit na makakabawi sila ng $200 milyon, nagkasala pa rin siya bilang sisingilan. Lance was so forgiving only because the money still had not been recovered, kaya kailangan pa nila ang kanyang kooperasyon sa maraming aspeto.
Naintindihan din ni Ginoong Lawrence ito ng maayos. Siya ay nasa dulo ng kanyang lubad, kaya wala siyang pagpipilian kundi makipagtulungan hanggang sa huli. Tumanggo si Ginoong Lawrence, lumingon ang kanyang ulo upang tumingin kay Lance, pagkatapos ay sumunod sa pulisya at umalis. Nang nawala ang lahat, nagbuntong hininga si Yvette. $200 milyon. Nakita ni Lance ang kanyang hitsura at biglang nadama ng isang maliit na ginhawa na sa wakas ay pinahahalagahan niya kung gaano kahirap kumita ng pera sa sandaling siya ay tumanggap. Tulad ng malapit na siyang purihin siya, ang panghihinayang na tinig ni Yvette ay umalangaw-ngaw. Ilan ang mga bag na maaari kong bilhin na may $200 milyon? Ang binuksan na bibig ni Lance ay sumara sa isang iglap. Tumingin siya sa kanya ng mahinahon na mukha at tumawa. Huwag kang mag-alala, sapat pa rin para bumili ka ng mga bag. Ang mood ni Yvette ay agad na gumaling. Pumunta siya upang yakapin ang kanyang braso at inalog ito. I know that my husband's loaded. Hindi nagsalita si Lance. Sinabi ni Yvette, ngunit hindi mo lang nalaman ang tungkol dito, di ba? Bakit hindi ka tumawag ang pulisya kanina? Si Lance ay nagatubili ng bahagya ngunit nagsalita pa rin. Dahil sa palagay ko na mayroong isang mastermind sa likod nito. Ang perang ito ay orihinal na ginamit sa isang mahalagang proyekto. Kapag nawala na, ang mga kakaunti na nakakaalam tungkol dito ay tiyak na sasamantalahin ang sitwasyon na gumawa ng isang bagay. Sa ganoong paraan, hindi ba natin malalaman ang tunay na patutunguhan ng pera? Nanlaki ang mga mata ni Yvette. Ang kanyang katawan ay tumigas ng kaunti, at ang kanyang kalooban ay komplikado. Mayroon ka ng isang plano. Kung gayon bakit ka pa? Dahil ba sa akin? Ito ay dahil biglang iminungkahi ni Yvette na maging vice-presidente. Upang mapasok siya sa isang bagong posisyon, kailangan niyang tanggalin si Ginoong Lawrence upang mapalitan siya. Ito ba ang lahat para sa kanya? Ang puso ni Yvette ay lumubog sa sandali. Gayunpaman, sa ilalim ng bigat na iyon, mayroong isang bubble ng tamis. Hindi ito isang maliit na halaga. Ito ay $200 milyon. Ang money-making, Lance Sheldon, ay madaling iwanan ang kanyang mga plano dahil napakahalaga ni Yvette, di ba? Nang si Yvette ay nalubog sa kanyang sariling mga saloobin, inabala ni Lance ang kanyang nakakaantig na imahinasyon. Iyon ay dahil nalaman ko na hindi siya nasiyahan sa $200 milyon na kinuha niya at nais na maglipat ng mas maraming pera. Upang maputol ang mga pagkalugi sa oras, kailangan kong ibunyag ang lahat. Tulad ng sinabi niya napansin ni Lance na ang mukha ni Yvette ay naging isang maliit na glum. Bigla niyang binago ang kanyang tono at mabilis na idinagdag, "Syempre, higit pa ito dahil sa iyo." Tumingin si Yvette sa kanya at ngumiti ng walang pag-asa. Ha! Salamat. Akala niya talaga na mahalaga siya sa kanya. Ito ay pinutol lamang niya ang kanyang mga pagkalugi. Huminga ng malalim si Yvette. Iyon ay nakakaantig na pakiramdam sa kanyang puso ay napatay. Itinaas niya ang kanyang mga paa at umalis. Babalik ako sa opisina ko. Dapat kang bumalik din. Sa paanuman naramdaman ni Lance na nagalit ulit si Yvette. He caught up to her. Nang mabuksan ang pinto, tiningnan ng mga tao sa labas ang dalawa at mabilis na iniwas ang kanilang mga mata. Nais nilang tumingin, ngunit hindi sila naglakas loob. Para bang maaari silang makabuo ng maraming mga kwento na may isang hitsura lamang. Naramdaman ni Lance na may mali at sinundan si Yvette sa loob. Ang kanyang tanggapan ay nalinas and tidied up. Si Yvette ay nasiyahan at umupo sa upuan. Umikot siya at tinapik ang upuan na hindi komportable. Gusto ko ng isa pang upuan. May magandang upuan si Nicole na in-order niya mula sa ibang bansa. Tumanggo si Lance. Okay, pagkatapos ay palitan natin ito. Hanggat masaya si Yvette. Bakit sa palagay ko ang mga tao sa labas ay kumikilos na kakaiba? Bakit nila ako tinitigan? Ilang sandali si Yvette. Pagkatapos ay ngumiti siya. Siguro iniisip nila na maganda ka. Bakit pa? Alam ni Yvette ang dahilan ng lahat. Kabanata 1769. Pagbisita sa opisina. Ang dalawang tao sa gitna ng tsismis ay nag-iisa ngayon sa parehong tanggapan. Bagaman sila ay mag-asawa, ang mga alingaw na iyon ay kinuha pa rin bilang isang bagay na tumatawa. Ang tsismis ay nakakaakit ng pinakapansin pagkatapos ng lahat. Hindi nasiyahan si Lance sa sagot ni Yvette at inilaan na tawagan ang isang tao upang siyasatin ito. Bago ay dial ni Lance ang numero,
Bluntly sinabi sa kanya ni Yvette. Hindi mo na kailangang magtanong. Kapag tinanong mo, iisipin lamang ng mga tao na nagkasala ka. Ano ang ibig mong sabihin doon? Itinaas ni Yvette ang kilay niya, pinahihit ang kanyang upuan ng labis na walang tigil, at ngumiti. Dahil nakita tayo ng iyong katulong na magyakap sa iyong tanggapan ng mas maaga, naisip niya na gumawa lang tayo ng ilang masidhing ehersisyo. Ngayon, ang tsismis na ito ay nasa buong opisina. Ang mukha ni Lance ay nagmula sa pagkamangha sa pagkabigla, at sa wakas, naging matigas ito. Nangyari ang lahat sa ilang maikling segundo. Nakakatawa si Yvette. Dapat ay sinabi niya sa kanya kanina dahil ang kanyang reaksyon ay masyadong nakakatawa. Naisip niya kung ano ang pinag-aalala niya at naisip na wala ito. Ang taong dapat talagang mag-alala ay siya. Bumagsak ang mukha ni Lance. Ito ay lubos na glum. Nagpakalat ba si Lee sa alingaw-ngaw na ito? Hindi na niya kailangang magtrabaho muli. Hindi pa niya nakita ang isang walang alam na katulong. Hindi lamang siya aktibo, ngunit nagdulot din siya ng problema para sa boss. Hindi na ito matiis ni Lance. Itinaas ni Yvette ang kanyang baba sa kanyang mga kamay at tumawa. Kalimutan mo na. Nagbibiro lang sila. Bukod sa kasal tayo. Hindi tulad ng isang lihim na mag-asawa. Maaari lamang nilang maikalat ang salita kung nais nila. Tumingin si Lance kay Yvette na may isang komplikadong ekspresyon. Gritted niya ang kanyang ngipin at hindi nagsalita. However, it was clear that he was not appeased. Paano siya hindi magagalit kapag may mga ganoong alingaw-ngaw tungkol sa kanya at Yvette? Ang kanyang mga subordinate ay naging mas hindi tapat. Matapos ang ilang pag-iisip, itinulak ni Lance ang bukas na pinto at naglakad palabas. The sound of the door slamming shut was deafening. Si Yvette ay humina ng isang tono ng marahan. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa iba. Anyway, kasama si Lance sa paligid, kailangan lang niyang gawin ang kanyang sariling bagay. Pagkatapos ni Fiona ang laro ng card kasama ang mga kababaihan, kinaladkad niya si Mrs. Quimby upang bisitahin sina Lance at Yvette sa opisina. Naaatubili si Mrs. Quimby. Pagkatapos ng lahat, iyon ang kumpanya ng kanyang manugang. Kung madalas siyang nagpunta, marahil ay mahihirap ang mga bagay para kay Yvette. Palagi siyang gumuhit ng isang malinaw na linya sa pagitan ng negosyo at personal na mga gawain lalo nang matapos magpakasal sina Lance at Yvette. Fiona was dead set on dragging Mrs. Quimby over to visit them. Iyon ay dahil kung nag-iisa si Fiona, babatuhin siya ni Lance dahil sa panonood ng mga ito ng malapit. Kung ang ina ni Lance-in-law ay nagpunta, hindi maglakas loob si Lance na magsabi ng ilang bagay. Ang dalawang babae ay hindi alam ang mga saloobin ng bawat isa. Sa huli, hindi mapigilan ni Mrs. Quimby ang sigasig ni Fiona at magkasama. Nang dumating si Mrs. Quimby sa lobby, nais niyang tawagan si Yvette upang makapaghanda siya. Mabilis na pinigilan ni Fiona ang kanyang matalik na kaibigan. Ito ay sorpresa ng pagbisita. Nais nating malaman kung paano sila talagang nagkakasabay ngayon. Kung alam nila na darating tayo, makakakuha sila ng pagkakataon na kumilos, at hindi iyon magiging tunay na pakikitungo. Hindi mo ba nais na makita kung ano ang totoong buhay ng iyong anak na babae ngayon? Si Mrs. Quimby ay inilipat ng mga salitang ito at sumunod na walang magawa si Fiona. Ang receptionist ay natural na kinikilala si Fiona ng isang sulyap. Ito ang ina ni Ginoong Sheldon. Madam Sheldon, ipapaalam ko kay Ginoong Sheldon ngayon. Ngumiti si Fiona at pinigilan siya. Hindi na kailangan. Pupunta lang kami sa aming sarili. Ang receptionist ay hindi naglakas loob na pigilan siya at pinapanood habang ang dalawang kaaya-aya at matikas na kababaihan ay lumakad ng magkatabi sa elevator. Bagaman hindi alam ng receptionist ang pagkakakilanlan ng babae sa tabi ni Fiona, at a glance, ang babaeng iyon ay may isang malakas na vibe. Ang kanyang balat ay lubos na napapanatili, at sa mas malapit na hitsura, hindi siya katulad ng ordinaryong mayaman na may bahay. Ano ang naiiba? Kabanata 1770. Wala sa imahe ng kontrol. Ang receptionist ay nag-iisip ng mahabang panahon at hindi matukoy ito. Sina Fiona at Mrs. Quimby ay umakyat sa itaas. Halfway up, tumigil ang elevator, at dalawang empleyado ang pumasok. Ang dalawang empleyado ay bumulong tungkol sa ilang tsismis. Totoo ba? Nakita mo ang nangyari?
Si Mr. Sheldon ay talagang nakikipagtalik kay Miss Quimby sa opisina. Nang pinag-uusapan nila ito, labis silang nasasabik na hindi nila napansin na mayroong dalawang iba pang mga kababaihan sa elevator. Ang mga mukha ni na Fiona at Mrs. Quimby ay naging panahunan sa isang iglap, at prick nila ang kanilang mga tainga upang mag-eavesdrop. Ang ibang empleyado ay nagsabi, paano ko makikita ang nangyari? Ang katulong ni Ginoong Sheldon ay ang nagsabi na siya ay may sariling mga mata. Ang eksenang iyon ay sobrang init kaya makakakuha siya ng isang nosebleed. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga bagong kasal, di ba? Nakita ko ang panloob na paunawa. Si Miss Quimby ay hindi na isang kalihim. Mula pa nang si Mr. Lawrence ay nag-embezzled na pondo ng kumpanya, siya ay pinalayas, at si Miss Quimby ay kumukuha ng kanyang lugar bilang vice-presidente. Sa hinaharap, dapat nating bigyang pansin kung paano natin siya tinutugunan. Hindi niya gusto na tinawag natin siyang Mrs. Sheldon, kaya maaari nating tawagan siyang Miss Quimby. Oo. Talagang kamangha-mangha si Miss Quimby. Inisip ko na siya ay isang katulong lamang, ngunit hindi ko inaasahan na siya ay maging Mrs. Sheldon sa isang kisap mata ng isang mata. Hindi ko naisip na ang gayong malubhang tao tulad ni Ginoong Sheldon, na hindi man lang nangiti, ay mahuhulog para sa isang babae. Oo, bago ito lumabas para sa mga pakikipagsapalaran sa lipunan kasama si Ginoong Sheldon, isang magandang babae mula sa tabi ng customer ang dumating upang gumawa ng isang toast at sinasadyang splash na alak sa kanya upang maakit ang kanyang pansin. Sa huli, pinilit lamang niya siyang bayaran. Hahaha. Mayroong ganoong isang bagay. Dumating ang elevator. Umalis ang dalawang empleyado, na tumatawa. Ang natitirang dalawang tao sa elevator ay tumayo ng tahimik at awkwardly. Gayunpaman, malinaw na ang dalawang ina ay hindi inaasahan na makatagpo ng gayong paputok na tsismis sa sandaling dumating sila, lalo na tungkol sa kanilang manugang at anak na babae. Alam ng buong kumpanya ang tungkol dito. Si Fiona ay nagubo at tumawa ng tuyo. Mukhang nag-aalala tayo para sa wala, ha? Ang dalawang bata ay may isang mahusay na relasyon. Otherwise, how could such gossip be spread? However, it was too indecent. Greeted ni Fiona ang kanyang ngipin. Bagaman naiintindihan niya na ang emosyon ng mga kabataan ay wala sa kontrol at hindi nila ito matulungan sa ilang mga oras, paano maipapahayag ang ganitong uri ng bagay sa buong mundo? Kahit na alam ni Mrs. Quimby tungkol dito. Pinagsisisihan pa ni Fiona na dinala ang Mrs. Quimby upang bisitahin ang mga ito. Naisip niya kung ano ang iisipin ng kanyang matalik na kaibigan sa kanyang anak na sinasabing seryoso at wasto. Mabilis na nag-iisip si Fiona at malapit na lamang mailigtas ang reputasyon when Mrs. Quimby echoed dryly. Oo, naisip ko talaga na magtatagal sila upang magbonding. Mukhang overthink lang natin ito. Pagkatapos nito, ang dalawang ina ay walang nagsasalita. Sa wakas ay tumigil ang elevator nang dumating ito sa tuktok na palapag. Nang maglakad ang dalawang tao sa labas ng elevator ay may nakakita kay Fiona. Madam Sheldon, nandito ka. Hayaan mo akong ipaalam kay Mr. Sheldon. Umikot si Fiona at tumanggo ang ulo. Hindi siya naglakas loob na pumunta sa opisina ngayon, baka makakakita sila ng anumang mga hindi mailalarawan na mga imahe. Ang mga bata ay mapahiya sa buhay kung nahuli sila sa kilos ng kanilang mga ina. Matiegang naghintay lang sina Fiona at Mrs. Quimby. Wala pang 2 minuto, lumabas si Lance sa opisina at medyo natigilan nang makita niya si Mrs. Quimby na nakatayo sa tabi ni Fiona. Pagkatapos nito, nagmadali siyang binati sila. Ang kanyang tono ay magalang, "Nanay, bakit hindi ka tumawag bago pumunta? Gusto kong bumaba upang kunin ka." Si Mrs. Quimby ay palaging nasiyahan kay Lance. It was just na naramdaman niya ang isang maliit na awkward nang marinig niya ang mga alingaw-ngaw tungkol sa kanila ngayon. Gayunpaman, hindi ito masyadong awkward ngayon. Lahat ng tao ay sinasadya na nakalimutan ang tungkol dito. Kabanata 1771. Ito ay isang magandang bagay. Ngumiti si Mrs. Quimby at sinabing, "Abala ka. Ang iyong ina at ako ay casual na naglalakad-lakad lamang." Tiningnan ni Fiona ang kanyang anak na may kaunting lamig sa kanyang tingin. Paano niya hindi napansin na sinusubukan ng kanyang anak na mapasaya ang kanyang biyenan? Itinaas niya ang anak na ito nang wala.
Dinala sila ni Lance sa kanyang tanggapan. Bago pa man siya makapagsabi, napanood niya habang gumagala ang kanyang ina sa paligid ng kanyang tanggapan, nakatingin sa kaliwa at kanan. Nagpunta pa si Fiona sa silid pahingahan at banyo upang suriin ng mabuti na parang may hinahanap siya. Ang ina ni Yvette ay nagkaroon lamang ng isang nakakahiyang hitsura sa kanyang mukha. Walang magawa si Lance at tinanong, "Nanay, ano ang hinahanap mo?" Tanong ni Fiona, "Nasaan si Yvette? Bakit hindi kayo magkasama?" Hinaplos ni Lance ang kanyang mga templo. Mayroon siyang sariling tanggapan ngayon, syempre, hindi siya magiging sa aking aparador. Gritted niya ng kaunti ang kanyang ngipin at tumingin kay Fiona. Nag-check pa siya sa ilalim ng aparador at kung saan man maaaring magtago ng isang tao. Naghahanap ba siya ng Yvette or a mistress? Ito ay masyadong nakakahiya, lalo na sa harap ng ina ni Yvette. Inayos ni Fiona ang kanyang buhok at mahinahon na lumakad upang umupo. Kung gayon, bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Hindi nagsalita si Lance. Ngumiti si Mrs. Quimby at tinanong, "Hindi ka ba binigyan ng hot girl ng anumang problema, mayroon ba?" Nagpadala ng mensahe si Lance kay Yvette upang sabihin sa kanya na ang kanilang mga ina ay narito habang sinagot niya ang tanong ni Mrs. Quimby. Siyempre hindi. Si Yvette ay may isang malakas na pundasyon at mahusay na gumagana. Siya rin ay isang mabilis na mag-aaral. Iyon lang ang lahat dahil itinuro mo siya ng mabuti sa unang lugar. Habang pinupuri si Yvette, hindi nakalimutan ni Lance na ay flatter ang kanyang biyenan. Si Mrs. Quimby ay nasiyahan sa kanyang mga salita. Sino ang hindi gustong marinig ang mga papuri tungkol sa kanilang anak na babae? Bagaman alam ni Mrs. Quimby na ang mga salitang iyon ay marahil ay sobra-sobra, masaya siyang makita na ipinagtatanggol ni Lance si Yvette, na nangangahulugang ang ugnayan sa pagitan ng kanilang dalawa ay matatag. Tumawa si Mrs. Quimby. Alam ko kung ano ang kakayahan niya. Ngunit talagang walang ingat ka. Narinig ko lang na sinabi nila na si Yvette ang bagong vice-presidente. Paano siya magiging vice-presidente? Binuksan ang pinto tulad ng natapos ni Ginang Quimby ang kanyang pangungusap. Tumakbo si Yayet. Bakit hindi ako maaaring maging vice-presidente? Bagaman sinabi niya iyon, tumakbo pa rin siya sa likuran ng kanyang ina at niyakap siya ng mahigpit mula sa likuran. Mommy, miss na kita. Maswerte ka na may oras ako ngayon. Sa susunod, kailangan mong gumawa ng appointment kapag nais mong makita ako. Tumawa ng walang magawa si Mrs. Quimby. Mahusay. Ayokong makita-kita. Napangiwi si Yvette at nagpunta upang magsinungaling sa likuran ni Fiona. Nagreklamo siya tulad ng isang bata. Narinig mo ba ang sinabi ng aking ina? Sinabi niya na ayaw niya akong makita, ngunit marahil ay lihim siyang sumigaw ng sarili ng maraming beses na. Nalaman ni Fiona na ang cute ni Yvette. Nangako siyang maging isang mabuting ina-in-law nang magpakasal sila. Ang pamantayan ng isang mahusay na biyenan ay upang mapanatili ang wastong mga hangganan at hindi makialam sa mga gawain ng mga bata. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Fiona na si Yvette ay walang anumang pakiramdam ng mga hangganan sa kanya. Yumayak siya kay Yvette at kumilos na mapagbiro tuwing nais niya ng walang kaunting detachment. Si Fiona ay na-flatter sa pamamagitan nito. Parang naramdaman niya si Yvette na katulad ng kanyang anak na babae. Inilagay ni Fiona ang kanyang braso sa balikat ni Yvette. Oo, matigas lamang ang iyong ina. Hindi mo ba alam ngayon? Inilipat ni Mrs. Quimby ang kanyang mga mata at tumawa ng basta-basta. Huwag mo ring i-flatter ang iyong sarili. Sobrang abala ako, kaya paano pa ako magkakaroon ng oras upang isipin ka? Palaging alam ni Lance na si Yvette ay napakakaibig-ibig. Kaya pagkatapos na makita siya at si Fiona na mukhang katulad ng inaanak na babae nang magkasama sila, nasanay na siya. Ngumiti siya bago sumagot kay Mrs. Quimby na may tuwid na mukha. Mayroong isang dahilan kung bakit napili si Yvette na maging vice-presidente. Una, kailangan ko ng isang tao na mapagkakatiwalaan ko sa posisyon na ito. Pangalawa, ang kanyang kakayahan ay pinakaangkop para sa posisyon na ito. Kung ito ay para sa kumpanya o sa kanyang personal na pag-unlad, it's a win-win situation. It's not a random decision. Besides, a board meeting has been held, and this decision was unanimously agreed upon. Kabanata 1772. Ang pag-ibig ay maaaring puwersahin. Ang mga salita ni Lance ay nagbigay kay Mrs. Quimby ng isang piraso ng pag-iisip,
na pinayagan ang kanyang tense heart to settle a little. Orihinal na naisip ni Mrs. Quimby na hindi magagawa ni Yvette ang trabaho at ang kanyang katayuan ay hindi maligaya ang mga empleyado. Gayunpaman, nang marinig niya ang sinabi ni Lance, naisip niya na siya ay binawi ito. Dahil ito ay kapakipakinabang sa parehong partido, ano ang dapat alalahanin? Ang pahayag na ito ay naging blush ni Yvette sa kahihiyan. Si Lance ay isang mahusay na sinungaling. Maliwanag, si Yvette ay ang humiling sa posisyon na ito, gayunpaman ginawa ni Lance na tinig na parang grand na parang napilitang gawin ni Yvette ang posisyon. Bukod, ang mga bagay na nangyari sa pulong ng board ay sariwa pa rin sa isip ni Yvette. Ang mga taong iyon ay hindi nagkakaisa na sumasang-ayon sa pagpapasyang iyon. Sa halip, ang tinig ng oposisyon ay pinigilan. Gayunpaman, mabuti rin ito. Tumingin si Yvette kay Lance na may mga nasisiyahan na mata. Nang tumingin si Lance, nakilala niya ang titig ni Yvette. Kinuha ni Yvette ang pagkakataong commandant sa kanya at itinaas ang kilay. Natigilan si Lance. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang ulo upang magpatuloy sa pakikipag-usap kay Mrs. Quimby na may mainit na tinig. Nang makita ni Fiona ang eksenang ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng kasiyahan. Ang mga bagay sa pagitan ng mga bata ay tila mas mahusay kaysa sa naisip ng lahat. Sino ang nagsabi na ang pag-ibig ay hindi mapipilit? Ang mag-asawang ito sa harap niya ay mukhang napakamahal. Nag-chat sila at tumawa sandali. Dinala sila ni Lance para sa hapunan. Si Lance ay dapat na makilala ang isang kliyente, ngunit dahil nandoon si Mrs. Quimby, hindi siya maaaring umalis. Siya ay napakamasinsinang at ipinagpaliban ang party ng hapunan kasama ang kliyente. Masaya silang kumain ng hapunan. Ito ay hindi kailanman mainip o awkward kasama si Yvette sa paligid. Sa alas 9 ng gabi, tinanggihan ni Mrs. Quimby ang kanilang alok na pumunta para sa karaoke dahil kailangan niya ang kanyang pagtulog sa kagandahan. May sasabihin pa rin si Fiona at hinawakan ang kamay ni Yvette. Kung siya ay nangahas na magalit ka, huwag kang magmadali sa kanya at gawin mo lang ayon sa gusto mo. Tiyak na hindi ako makaramdam ng awa kung binugbog mo siya. Kung nababato ka, maaari kang lumapit sa akin. Narito ako para sa iyo anumang oras. Masayang tumanggo si Yvette. Salamat, nanay. Sa palagay ko ikaw ang pinakamakatwirang isa sa buong pamilya. Kung hindi para sa iyo, hindi ako magiging napakabuti sa kanya. Hindi nagsalita si Lance. Si Fiona ay nagkaroon ng isang pag-unawa sa ekspresyon at tiningnan si Yvette kahit na mas nakamamanghang. Una nang pinauwi ni Lance si Yvette. Nais ni Fiona na umuwi si Lance upang makakuha ng isang kopya ng panukala ng proyekto na dati niyang naiwan sa bahay. Naniniwala si Lance sa kanya at nagpunta upang makuha ito. Midway, tinawag ni Fiona ang kanyang driver upang kunin siya at tinanong si Lance na ay parada ang kotse sa gilid ng kalsada. Medyo nagulat si Lance. Hindi ba tayo uuwi? Fiona sneered. Sa tingin mo ba talagang gusto kong ipag-drive mo ako? Tumanggo si Lance. Kung hindi man, ano pa? Si Fiona ay walang pasubali na huminga ng malalim. Nang nagpunta kami sa opisina ngayon, marami kaming narinig tungkol sa inyong dalawa. Sumimangot si Lance. Agad na sinabi ni Fiona, hindi namin sinasadya na mag-pry sa iyong pribadong buhay. Nang pinasok namin ang gusali, ang lahat ay maliwanag na nagchichismis tungkol sa inyong dalawa na ginagawa ito sa opisina. Siyempre, naiintindihan ko na pareho kayong bata at may pag-agos, ngunit dapat mong isipin ang tungkol kay Yvette. Gaano kahirap para sa isang batang babae na gumawa ng isang karera para sa kanyang sarili. Kung siya ay nakatali sa mga alinmang usapan, hindi niya hinahangaan ang kanyang mga kasanayan kahit na magkaroon ng malaking tagumpay. Hindi sinasadya na sinabi ni Fiona. Alam niya kung anong uri ng tao ang kanyang anak. Hindi alalahanin ni Lance ang sinasabi ng mga tao. Gayunpaman, kahit na wala siyang pakialam sa kanyang sarili, hindi niya mapabayaan ang maliit na cutie Yvette. Kaya, kinailangan ni Fiona na babalaan siya. Pinigilan ni Lance. Nakaramdam siya ng kaunting kawalan at walang magawa na sumagot, Nanay, lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Walang ganoong bagay. Nagyakapan lang kami. Kabanata 1773. Napaka-tactful. Kahit na si Lance ay hindi gumawa ng inisyatibo, lahat ito ay dahil sa katulong na lalaki, na alam lamang kung paano manggulo ang mga bagay at kumalat sa tsismis.
Tumawa si Fiona ng tuyo at hindi naniniwala sa kanyang anak. Sinasabi ko lang sa iyo, kaya kailangan mo lang makinig. Nag-cough siya at itinulak ang bukas ng pinto upang bumaba. Sige, maaari kang bumalik. Huwag mo siyang paghintayin ng masyadong mahaba. Siyempre, hindi madump si Lance ang kanyang ina sa tabi ng daan. Walang magawa siyang sinabi, dadalhin kita sa bahay. Mahigpit na tumanggi si Fiona. Hindi. Habang nagpapatuloy ang stalemate, isang mamahaling sasakyan ang dumating mula sa hindi kalayuan. Ngumiti si Fiona. Narito ang aking driver. Maaari kang bumalik. Walang magawa si Lance nang sumakay ang kanyang ina sa kotse na nagtaboy bago siya lumingon at umuwi. Matapos ang ilang pag-iisip, napakaraming bagay ang nangyari ngayon. Gayunpaman, nagpadala ng mensahe si Lance sa HR ng kumpanya nang mag-park siya sa garahe. Nang gabing iyon, ang kanyang mail secretary ay nakatanggap ng isang paunawa sa paglilipat. Siya ay na-demote bilang katulong ng Pangulo sa Departamento ng Logistic. Lance wanted that eyesore gun. Matapos umuwi si Yvette, labis siyang nasiyahan sa kanyang oras na nag-iisa. Parang bumalik siya sa oras bago siya magpakasal. Ito ay simpleng kamangha-manghang. Tinawag ni Yvette si Nicole habang naliligo siya, at nagtagal si Nicole upang kunin. Miss Quimby, ngayon na hindi ka na isang orasan ng alarma, magpasya kang tumawag sa gabi. Malamig na sumimangot si Yvette. Kung hindi, ako ngayon ay isang vice-presidente. Sobrang abala ako. Nabigla si Nicole para sa isang moment. Talaga. Biglaan. Kailan nangyari ito? Bagaman ayaw ni Yvette na magpakita, kailangan niyang ibahagi ang kanyang kaaya-aya na kalagayan sa isang tao, kaya dapat niyang ipaalam sa kanyang matalik na kaibigan ang tungkol dito. Ngayon, natagpuan ko na si Lance ay talagang lubos na maaasahan. Masayang sinabi ni Yvette kay Nicole tungkol sa lahat ng nangyari. Pumayag si Nicole kay Yvette. Si Lance ay talagang maaasahan. Mas maaasahan siya kaysa sa naisip niya. Akala ko si Lance ay medyo mapurol at hindi inaasahan na siya ay sobrang mataktika. Tumawa si Yvette. Napakataktika niya. Kailangan lang niya ng kaunting pahiwatig upang makuha ito, kaya't naisave ako ng maraming problema. Iyon ang dahilan kung bakit laging naramdaman ni Yvette na may nakita siyang kayamanan. Alam ni Nicole na masaya si Yvette at walang malay na tinikom ang kanyang mga labi. Well kung gayon, binabati kita. Salamat. Tulad ng alam mo, napunta lang ako sa malayo dahil sa aking magandang kapalaran. Hindi ito dahil sa kanyang lakas. Tumawa si Nicole. Sa sandaling tumangala siya, nakita niya na lumabas si Clayton na may isang platter ng prutas, pagkatapos ay inilagay niya ito sa harap niya. Tumingin siya at sinenyasan siya na wala siyang oras upang kumain. Kinuha lamang ni Clayton ang prutas na may tinidor at pinapakain ito sa kanyang bibig. Pagkatapos ay mouth, buksan ang iyong bibig. Hindi sinasadyang binuksan ni Nicole ang kanyang bibig, at ang seresa ay pumasok sa kanyang bibig. Ilang beses siyang ngumunguya. Sa sandaling ibinaba niya ang kanyang ulo, inilagay ni Clayton ang kanyang kamay sa tabi ng kanyang bibig, na pinapayagan siyang iwaksi ang core sa kanyang kamay. Walang pahiwatig ng kasuklam-suklam. Ang serye ng mga aksyon na ito ay pamilyar at likido. Ito ay isang pangkaraniwang eksena sa mga araw na ito na ganap na nasanay si Nicole. Si Clayton ay labis na matulungin. Ang dalawa sa kanila ay tumingin sa isa't isa at ang kanilang mga mata ay nagkadikit. Sa sandaling lumapit si Clayton kay Nicole, hinalikan niya ito bilang gantimpala para sa pagkain ng prutas. Narinig ni Yvette na hindi nagsasalita si Nicole sa telepono at huminto. Anong ginagawa mo? Nilamon ni Nicole ang prutas. Wala. Magpatuloy. Si Yvette ay may mga pagdududa sa kanya. Si Clayton ay nasa bahay. Tumugon si Nicole. Oo, nasa tabi niya ako. Gusto mo bang kausapin siya? Pinataas ni Yvette ang kilay niya habang ang boses ni Clayton ay lumabas ng walang kaunting sorpresa. Binabati kita, Miss Quimby. Kabanata 1774. Tumutok sa mga hindi kinakailangang bagay. Tumahimik si Yvette. Ang kanyang tono subconsciously tumaas. Si Clayton ay nasa tabi mo sa buong oras. Narinig ba ng isang third party ang sinabi niya? Tumawa si Nicole. Hindi, siya ay kara-rating lang. Huminga si Yvette ng isang buntong hininga. Ano ang pakiramdam mo kani-kanina lamang? Ayos ba ang sanggol?
Sa pagsasalita tungkol sa sanggol, ngumiti si Nicole at hinawakan ang kanyang tiyan. Hindi masama. Walang gaanong reaksyon, kaya hindi ito nakakaapekto sa akin na magtrabaho upang kumita ng pera. Si Yvette ay nagchat sa loob ng mahabang panahon hanggang sa marinig niya ang isang malakas na kaguluhan sa pintuan. Nahulaan niya na bumalik si Lance, kaya't nagmadali siyang naghang sa telepono. Bago magreaksyon si Nicole, ang kanyang telepono ay inalis ni Clayton. Hindi mo na kailangang tumingin. Marahil ay bumalik si Ginoong Sheldon, kaya hindi natatawag muli si Miss Quimby. Pinalakpakan ni Nicole ang kanyang mga kamay. Naisip niya ang parehong thing. Ang babaeng iyon ay palaging nakalimutan ang tungkol sa kanyang mga kaibigan nang makita niya ang isang lalaki. Hinaplos ni Clayton ang kanyang buhok at ngumiti sa kanyang mga mata. Gumawa ako ng ilang sopas para sa iyo. Dapat ko bang dalhin ito sa iyo? Nicole gulp. Kalimutan mo na. Huli na ngayon. Pakiramdam ko ay nagkasala ako sa pagkain sa oras na ito. Bahagyang nag-atubili si Clayton. Alam niya ang kanyang pag-aalala at sinubukan na baguhin ang paksa. Matapos basahin ni Nicole ang ilang mga dokumento, dumating si Clayton na may isang mangkok ng sopas. Mainit pa rin. Magkaroon lamang ng kaunting panlasa. Ito ay magiging katulad ng hindi pagkain, kaya hindi ka makakakuha ng timbang. Si Nicole ay mayroon ng isang profesional na nutritionista upang payuhan siya sa kanyang dieta sa pagbubuntis. Bukod dito, kasama si Clayton na kusang loob na kasangkot sa lahat, wala silang maid sa bahay. Makukuha lamang ni Clayton ang dalaga upang mapawi siya pansamantala kapag siya ay masyadong abala upang makalayo. Gayunpaman, hindi pinansin ni Nicole ito dahil ang pansin na ibinigay sa kanya ni Clayton at ang pamilyang Stanton ay nag-alala sa kanya na mapabayaan. Sa una, naisip ni Nicole na si Clayton ay napakamatulungin at maalalahanin dahil buntis siya. Bagaman hindi kailanman pinansin ni Clayton ang alinman sa kanyang maliliit na bagay bago siya buntis, ang mga buntis na kababaihan ay may posibilidad na ibagsak ang mga bagay at nakatuon sa mga hindi kinakailangang bagay. Unti-unti, may mga araw na hindi maganda ang pakiramdam ni Nicole. Mayroon ding ilang mga uri ng mga gamot na hindi niya maaaring kunin, kaya kapag hindi siya makatulog sa buong gabi, iiyak siya sa sakit. Lihim na nagpunta si Clayton sa doktor upang kumuha ng some medicine. Bago matulog, kinailangan ni Clayton na humawak sa kanya upang uminom ng gamot, ngunit napansin ni Nicole. Paano kung ang gamot na ito ay nagdudulot ng mga komplikasyon para sa sanggol at ipinanganak ko ang isang maliit na walang alam? Nicole was really aggrieved and in pain. Hindi siya komportable at nagsisisi na buntis. Bakit kailangan niyang magpakasal ng maaga? Bagaman sa mga tagalabas, si Nicole ay napakaganda at nakasisilaw, palagi niyang naramdaman na hindi na siya kusang loob at libre. Dahan-daang hinimas siya ni Clayton. Okay lang. Kaya paano kung ang sanggol ay medyo pipi? Ayaw kong patuloy kang magdurusa. Noon lamang napagtanto ni Nicole na ang mga mata ni Clayton ay mapula. Nakalimutan ni Nicole na ang ilang mga gabi nang hindi siya makatulog, nanatili si Clayton sa kanya upang ay massage siya at dalhin ang kanyang tubig. Mas pagod na siya kaysa sa kanya. Ang magandang bagay ay pagkatapos ng panahong iyon, ang kanyang koponan ng mga nutritionista ay nagbigay pansin sa kanyang kalusugan at hindi nang ahas na maging walang ingat. Ngayon na naisip ni Nicole tungkol dito, nakaramdam siya ng labis na pagtataka. Bakit kailangan niyang makaramdam ng punit tungkol sa kung mahal siya ni Clayton o ang sanggol? Si Nicole ay dapat na nagmamahal sa sanggol kasama si Clayton. Bago matulog, si Nicole ay nakalagay sa mga braso ni Clayton. Tiniyak ni Clayton na nasa komportableng posisyon siya at tinapik siya, pagkatapos ay nagsimulang magkwento sa kanya ang isang oras ng pagtulog. Hindi nila alam kung kailan nagsimula ang ugali na ito, ngunit si Clayton ay random na gumawa ng mga kwento, at naiiba ang bawat maliit na kwento. Paminsan-minsan, magkakaroon ng mga insidente kung saan ang logika ay hindi makatuwiran, ngunit nakinig pa rin si Nicole ng may malaking interes. Kabanata 1775. Wala siyang naisip. Ang tinig ni Clayton ay labis na nakapapawi sa gabi at nagkaroon ng epekto ng isang lullaby. Hindi alam, nakatulog si Nicole. Nakita ni Clayton na natutulog ng maayos si Nicole. Makalipas ang ilang sandali, tahimik siyang makawala mula sa kama at nagtungo sa study room upang makitungo sa ilang mga gawain sa kumpanya. Kinabukasan,
Ang panahon ay biglang naging malamig. Nang bumangon si Nicole, ang langit sa labas ay medyo madilim pa. Alam ni Clayton ang kanyang mga gawi at hindi siya pinilit na magbalik sa bahay. Nasisiyahan si Nicole na magtrabaho ng labis, kahit na madalas siyang hindi gumawa ng maraming trabaho noong siya ay nasa opisina. Maaga ng umaga, gumawa si Clayton ng agahan at ginising si Nicole na may mainit na tinig. Kinusat-kusot ni Nicole ang kanyang mga mata at ayaw bumangon. She just nestled her head on his chest. Dahil hindi niya ito mahawakan tulad ng nais niyang umagang-umaga, hindi komportable si Clayton. Pinigilan ni Clayton ang kanyang sarili at ginising siya. Ang kanyang tinig ay mababa at malabo. Halika, bumangon ka. Tumigil sa pinaggagawa mo. Matapos matagumpay na mapukon ni Nicole ang isang tiyak na bahagi ng kanyang katawan, nakaramdam siya ng kasiyahan at nais niyang hugasan. Bilang isang resulta, hinayla siya ni Clayton sa kama, ibinaba ang kanyang tingin, at tiningnan siya ng malalim. Kung ayaw mo talagang bumangon, bakit hindi ka nagsasabi na masakit ngayon? Hinawakan ni Nicole ang kanyang abs na nadama na matatag at maganda sa pagpindot. Ito ay sa kanya, kaya maaari niyang hawakan siya tuwing nais niya. Habang hinahawakan siya, umiling-iling siya ng may kahirapan. Hindi ako maaaring maging tamad. Si Nicole ay mukhang nakakatawa tulad ng isang maliit na halimaw at simpleng hinahamon ang kalooban ni Clayton. Huminga ng malalim si Clayton at ibinaba ang kanyang ulo upang halikan siya. Nakita ni Nicole na si Clayton ay malapit nang mawalan ng kontrol at pinagsisihan ang panunokso sa kanya ng maaga sa umaga. Sa wakas, maaari lamang siyang walang magawa para sa awa. Hindi talaga siya maaaring mahuli ngayon dahil may mahalagang pagpupulong sa umaga. Dahil wala si Kay sa negosyo, kinailangan si Nicole. Ang mga mata ni Clayton ay mapula. Pinunasan niya ang sulok ng kanyang mga labi gamit ang kanyang hinlalaki at tiningnan siya ng isang doteng at nakikiramay na titig. Paano niya panangasawa ang tulad ng isang masungit na maliit na ginang? Gayunpaman, sa ganitong paraan, malalaman niya ang kanyang aralin. Tumayo si Clayton at dinala si Nicole sa banyo. Halos wala siyang lakas, kaya tinulungan niya siyang hugasan and was just short of helping her change her clothes. Nicole then kicked him out. Sa wakas, hinatid siya ni Clayton upang magtrabaho. Nang halikan palm niya, nakita niya si Logan na naghihintay sa kanya sa pintuan. Nagmadali si Logan upang salubungin siya nang makita niya siyang makalabas ng kotse. Pangulo. Tiniyak nila na si Nicole ay laging may isang tao sa tabi niya, kahit nasa trabaho o wala sa trabaho. Palaging may isang tao doon upang maprotektahan siya. Hindi rin tumanggi si Nicole. Anyway, hindi niya kinamumuhian ang mga taong iyon, kaya walang pinsala sa pagkakaroon ng higit na pansin. Nang umalis si Clayton, tumingin si Logan kay Nicole at huminto. Mukha siyang nag-aalangan. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Tinitigan siya ni Nicole. Sabihin kung ano ito. Tinikom ni Logan ang kanyang mga labi at kumuha ng isang malinis na maskara sa kanyang bulsa. Bakit hindi mo muna ito isuot? Sumimangot si Nicole at kinuha ito. Bakit? Pagkatapos ay kinuha ni Logan ang isang round makeup mirror mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito sa kanya. Tingnan mo ang iyong sarili. Naisip ni Logan, ito ay isang palm na halik at isang maikling ilang oras lamang ng paghihiwalay. Kailangan ba nilang maging matindi? Ang mga labi ni Nicole ay maliwanag at pula, bahagyang namamaga, sino ang hindi makakita kung ano ang nangyayari? Napahiya din si Logan na tumingin muli kay Nicole dahil natatakot siya na isipin niya na siya ay walang kabuluhan. Nakita ni Nicole ang kanyang sariling mga labi, nagyelo sandali, agad na kinuha ang maskara, at inilagay ito. Habang inilalagay ito at naglalakad, mahina niyang ipinaliwanag. Maaari akong maging allergy sa isang bagay. Iyon ang dahilan kung bakit ganito ang aking mga labi. Huwag masyadong isipin. Sinabi ni Logan, oo, Pangulo. Hindi ko masyadong naisip ang tungkol dito. Haha, hindi iyon totoo. Lahat ito ay mga dahilan. Nakita ko ito ng aking sariling mga mata, kaya bakit ko pa kailangan na gamitin ang aking imahinasyon? Naisip ni Logan. Tumingin si Nicole kay Logan sa galit. Napaka-perfunctory niya, kaya marahil ay naiisip na niya ang mga bagay. Kaagad, nadama ni Nicole ang isang pag-aalsa ng galit at hindi maiwasang mapabilis ang kanyang bilis.
Naglalakad siya na parang lumilipad siya. Agad na nahulaan siya ni Logan. Kabanata 1776. Chain Reaction. Ang lahat ng dumadaan ay hindi rin nakakuha ng pagkakataon na kumustahin dahil sina Nicole at Logan ay tumatakbo ng paisa-isa. Sa kabutihang palad, dumating sila sa oras at hindi na antala ang pagpupulong. Pumasok si Nicole na may maskara. Ang iba ay nakaupo lahat. Binigyan siya ng direktor ng proyekto ng bagong panukala. Pangulo, sinabi ko na kay Pangulong Kay tungkol sa proyektong ito, ngunit hindi siya sumasang-ayon sa aming plano sa kompetisyon. Kung hindi tayo maghanda ng maaga ayon sa pag-unlad ng ating kalaban, malamang na maging banta sa atin. Makikita na ang direktor na ito ay masigasig sa proyektong ito. Ang isang koponan ng mga sariwang nagtapos sa kolehiyo ay nag-set up ng isang bagong kumpanya. Ang maliit na pagsisimula na ito ay naging isang tinak sa kanilang panig sa sandaling ito. Ang dahilan ay sa sandaling ang website na kanilang dinisenyo ay nag-online, nakakaakit ito ng maraming trapiko. Sa loob lamang ng 6 na buwan, ang pagsisimula na ito ay naging object ng kompetisyon ng lahat para sa pamumuhunan at pagkuha. Gayunpaman, ang mga nagtapos na ito ay matalino. Tinanggap lamang nila ang mataas na pamumuhunan ngunit hindi pagkuha. Hindi sila nabulag ng maliit na kita at agarang interes. Ayon sa kanilang kasalukuyang pag-unlad, tiyak na magkakaroon sila ng magandang kinabukasan. Gayunpaman, ang kanilang proyekto ay bumangga sa pangmatagalang pamumuhunan ng Stanton Corporation. Naghanda ang Stanton Corporation para sa proyektong ito sa loob ng 2 taon. Kapag tama ang oras, pinlano nilang mag-online, na tiyak na magiging viral. Sa oras na ito, biglang lumitaw ang pagsisimula na ito at inilunsad ito ng maaga sa schedule, na nakawin ang lahat ng limelight mula sa Stanton Corporation. Nangangahulugan ito na ang lahat ng paghahanda ng Stanton Corporation ay nagawa sa nakaraang 2 taon ay nasayang ang lahat. Ang kanilang kahusayan ay binugbog ng mabilis na pagbabago ng pagsisimula. Kaya, ang kanilang proyekto ay maaari lamang iwanan bago ito ilunsad. Alam ni Nicole ang tungkol dito, at ganoon din si Kai. Inilaan ni Kay na isuko ang proyekto. Pagkatapos ng lahat, may naglunsad muna nito, at hindi mapigilan ang kanilang trapiko. Kung naglabas ang Stanton Corporation ng isang katulad na website sa oras na ito, ang epekto ay hindi magiging mahusay. Sa halip, magiging kontraproduktibo ito. Naisip nila ang pinakamasamang posibleng plagiarism ng kinalabasan, pagnanakaw ng trapiko, pagnanakaw ang mga bagong dating na gumagana. Ito ay magiging sanhi ng isang malaking suntok sa isang korporasyon na pinahahalagahan ang reputasyon nito. Nalaman ni Nicole, kaya't nag-atubili siya tungkol sa bagay na ito sa loob ng ilang oras kamakailan kung susuko o hindi. Nakakalungkot na sumuko lamang tulad nito. Dahil namuhunan sila ng maraming pera sa proyektong ito, mawawala ang perang iyon kung sumuko na lang sila. Gayunpaman, ang hindi pagsuko ay maaaring maging sanhi ng isang negatibong reaksyon ng kadena. Nagkaroon ng isang pinainit na talakayan sa lahat ng uri ng mga opinyon sa pulong. Bukod sa mga nasa departamento ng proyekto, ang lahat ay nagsusulong sa pag-abandona sa proyektong ito. Mas gusto nilang mapanatili ang buong pangkat at hindi kumuha ng anumang mga panganib. Gayunpaman, ang koponan ng proyekto ay hindi handang gawin iyon dahil 2 taon na silang nagtatrabaho sa proyektong ito. Pangulo, hindi lamang tayo maaaring sumuko tulad nito. Kahit nahuli na tayo sa laro, wala pa rin silang isang rehistradong trademark. Ginawa namin ang lahat ng trabaho sa paghahanda 2 taon na ang nakalilipas, upang maipaliwanag natin sa publiko. Bakit makikinig sa iyo ang publiko tungkol dito? Huwag gumawa ng walang kabuluhan na trabaho. Oo, hindi pa huli ang lahat upang putulin ang aming mga pagkalugi ngayon. Tahimik na nakinig si Nicole at tumingin sa tahimik na si Tucker sa gilid. Bumalik si Tucker mula sa kanyang post sa J&L Corporation 3 buwan na ang nakakaraan. Mabilis ang kanyang pag-unlad, kaya hindi nag-stint si Nicole sa talento at binigyan siya ng mas mahusay na pagtrato at isang mas mataas na posisyon. Tucker, kumusta ang pagsisiyasat sa bagay na ito? Sa sandaling nagsalita si Nicole, ang lahat ay sinasadya na tumigil sa pagtatalo. Umupo si Tucker ng patayo at tiningnan siya ng isang tuwid na mukha. Pangulo, nagpadala ako ng ilang mga tao upang malaman ang tungkol sa mga teknolohiya ng Z.
Ang pangkalahatang tagapamahala ng Z Technologies, si Luke Youngblood, at ang kanyang koponan ay karamihan sa mga sariwang nagtapos. Si Luke Youngblood ay nagtapos mula sa isang domestic universidad at nagpunta sa ibang bansa para sa karagdagang pag-aaral. Nang siya ay bumalik, itinatag niya ang isang teknolohiya ngunit tinanggihan. Kabanata 1777. Mga paghihirap sa pagkuha, sa pulong. Ang taong nakaupo sa tabi ni Tucker ay hindi makakatulong ngunit malamig na ngumuso. Talagang iniisip niya ang kanyang sarili at ayaw ng pera. Sinusubukan ba niyang yumaman sa isang solong hakbang? Hindi niya alam kung paano gumagana ang mundo. Oo, hindi sa palagay ko dapat nating bigyan siya ng pera. Tingnan natin kung paano siya magpapatuloy ng walang pera. Marahil sa mas mababa sa isang buwan, kakailanganin nilang ideklara ang pagkalugi. Tucker, paano mo inayos ang iyong mga tao na magtrabaho doon? Sigurado ka bang ito ang tunay na sitwasyon? Nang makita na ang lahat ay muling pupunta Beaker, hinaplos ni Nicole ang kanyang gatemplo. Ang kanyang tono ay naging bahagyang malamig. Hindi pa siya tapos, kaya maaari mong talakayin ito sa ibang pagkakataon. Lahat ay tumingin sa isa't isa, tinikom ang kanilang mga labi, at isinara. Bagaman nagagalit sila, hindi sila naglakas loob na sabihin. Sinakop ng mga tao ang mahahalagang posisyon sa kumpanya at kailangang igalang si Nicole, kaya tiyak na hindi sila naglakas loob na tutulan. Tulad ng para sa iba pang mga shareholders, Nicole made them flustered as soon as she just joined the office. Sa harap ni Floyd Stanton, ang mga shareholders ay medyo iginagalang pa rin, ngunit sa harap ni Nicole, wala sila. Hindi nila ito matulungan dahil si Nicole ang baby ng pamilya Stanton. Nag-clear si Tucker ang kanyang lalamunan, tiningnan ang lahat, at patuloy na nagsasalita. Maliwanag na si Luke Youngblood ay nagnanais na makakuha ng isang malaking pamumuhunan ngunit nais na magbigay ng mas kaunting ulat sa kanyang operasyon. Nilalayon lamang niyang ibenta ang 10% ng kanilang mga pagbabahagi, kaya ang mamumuhunan ay hindi magkakaroon ng anumang sasabihin sa mga pangunahing desisyon. Pagkatapos nito, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Kinurot ni Nicole ang kanyang mga eyebrows. 10% ng kanilang pagbabahagi nang walang sasabihin sa mga pagpapasya. Si Luke Youngblood ay talagang tiwala sa kanyang kumpanya, ha? Ang mga kabataan na nagsimula lamang sa kanilang sariling negosyo ay nakikita ang kanilang sarili bilang susunod na pinakamayamang tao sa mundo, kaya hindi nila nais na sumuko ng labis sa simula. Ito ay inaasahan. Nicole spoke lightly, sumulyap kay Tucker, pagkatapos ay ipinagpaliban ang pulong. Pagkaraan, tumayo siya at umalis. Ang lahat ay hindi pa bumalik sa kanilang katinoan nang wala na si Nicole mula sa silid ng komperensya. Gayunpaman, bihira na hindi nila ipinagpatuloy ang pag-uusap, masasabi nila na medyo galit si Nicole. Pumasok si Logan sa opisina kasama si Nicole, pagkatapos ay sumunod si Tucker. Ibinuhos ni Nicole ang kanyang sarili ng isang tasa ng tsaa ng prutas, humigop at ibinaba ito. Dahan-dahan siyang kumalma. Umupo si Tucker sa harap ng mesa. Ang kanyang mukha ay medyo tense. Pangulo, dapat pa rin nating ipagpatuloy ang pagkuha nito. Ang mga taong ipinadala natin ay natuklasan. Kung magpapadala tayo ng maraming tao doon, itataas lamang ni Luke Youngblood ang presyo dahil malalaman niya kung gaano natin ito gusto. Pagkatapos, mawawalan tayo ng inisyatibo. Siyempre, naintindihan ni Nicole ang pangangatuwiran na ito. Ang isang mamumuhunan na nagsagawa ng inisyatibo upang makipag-ayos ng maraming mga oras ay magbibigay lamang sa ibang partido ng higit na kumpiyansa. Ito ay magiging hindi kanais-nais para sa negosasyon. Gayunpaman, ang pagkuha ng Z Technologies ay ang pinakakapakipakinabang sa Stanton Corporation. Ito ang tanging paraan upang makuha ang mga teknolohiya ng Z at payagan ang proyekto ng Stanton Corporation na mailunsad ng maayos upang hindi maakit ang pagpuna sa publiko. Ang pinakamalaking problema ngayon ay kung paano makuha ang mga ito. Ibinuhos ni Logan ang isang tasa ng kape para kay Tucker, na nagmamadali na tumayo upang pasalamatan siya. Tinapik ni Logan ang kanyang balikat, ngumiti, at umupo sa gilid. Huminga ng malalim si Nicole. Ilan ang mga kasosyo nila sa kabuuan? Lahat ba sila ay may sinasabi? Sagot ni Tucker, kasama si Luke Youngblood, may 3 sa kanila. Lahat sila ay may sinasabi, ngunit lubos silang nakikinig kay Luke Youngblood.
Ang iba pang dalawang tao ay mas nakakiling sa teknolohiya. Sa pamamagitan ng paraan, narinig ko na si Luke Youngblood at ang kanyang kasintahan ay ikakasal sa lalong madaling panahon. Tumango si Nicole. Ang kasintahan ay hindi lumahok sa mga gawain ng kumpanya, na nagpapahiwatig na hindi siya may mahalagang papel. Tiningnan niya ang screen ng computer sa harap niya at dinulas ang kanyang mga daliri. Tumingin siya kay Logan at sinabing, gumawa ng appointment kay Luke Youngblood upang makasama silang kumain. Tumango si Logan. Oo, Pangulo. Kabanata 1778. Napakahalaga niya. Si Tucker ay niniting ang kanyang mga browser at medyo nalilito. President, if you go in person, won't it be too grand? Tumawa si Nicole. Iyon ang isang aspeto, ngunit maaari rin itong bigyang kahulugan bilang isang ultimatum. Siyempre, hindi ito ang huling oras na nakikipag-ugnay sila. Nagbibigay lamang ito kay Luke Youngblood ng ilang psikolohikal na presyon. Bumantong hininga si Tucker at tumango. Pagkatapos ay sasamahan kita. Umiling-iling si Nicole, kinuha ang tsaa ng prutas, at humigop. Hindi na kailangan. Nais lamang ni Nicole na matugunan ang sariwang graduate na ito. Naturally, hindi siya magdadala ng maraming tao sa kanya dahil bibigyan nito ang batang iyon ng isang ilusyon na siya ay masyadong mahalaga. Matagumpay na gumawa ng appointment si Logan kay Luke Youngblood. Magkikita sila sa Z Technologies office. Nagbago si Nicole sa isang mas casual na damit at isang pares ng mga malambot na sneaker bago siya magpunta. Binilhan siya ni Clayton ng mga sapatos na ito mula sa isang lugar at sinabi na mas komportable silang magsuot habang namimili. Hindi ito sinuot ni Nicole, ngunit sa oras na ito ay naging komportable tulad ng siya ay humakbang sa isang ulap. Nakita ni Logan si Nicole na gumugol ng oras upang humanga sa sarili at ang mga sapatos na iyon sa salamin sa opisina at hindi alam kung dapat siyang magmadali sa isang iglap. Nakita niya na kinuha pa niya ang kanyang telepono at kumuha ng ilang larawan ng kanyang sapatos. Marahil ay ipinadala niya sila sa isang tao at nagsimulang mag-type ng mga mensahe sa kanyang telepono. Siyempre, ipinadala ni Nicole ang larawan kay Clayton. Mabilis ang tugon ni Clayton. Paglabas. Sagot ni Nicole. Oo, upang pag-usapan ang tungkol sa isang acquisition. Hindi ka ba masyadong nakaranas sa mga pagkuha? Nais mo bang ipasa ang ilang mga tip? Matagal nang nag-atubili si Clayton. Bakit hindi ako sumama sa iyo? Hindi niya alam kung paano magturo sa kanya ng ilang sandali. Tumanggi si Nicole. Hindi iyon kinakailangan. Ito ay lihim na negosyo, kaya ipinagbabawal kong tumagas ng anumang balita. Sagot ni Clayton. Kapag kumita si Nicole ng pera, tiyak na naalala niya ang tungkol sa mga lihim ng kalakalan. Ibinaba ni Nicole ang kanyang telepono, kinuha ang kanyang bag, at naglakad palabas. Tayo na. Huminga si Logan ng isang buntong hininga at agad na sumunod. Naghihintay ang driver sa ibaba. Dahil buntis si Nicole, bihira siyang lumabas ng personal upang makipag-usap sa negosyo. Sa oras na ito ay isang medyo pambihirang sitwasyon. Pagdating niya sa gusali ng opisina, mukhang medyo matanda na. Alam niya ang lugar na ito, na nasa panlabas na ring ng sentro ng lungsod. Minsan ito ay maunlad, ngunit sa pag-unlad ng sentro ng lungsod, unti-unting kumupas ang lugar na ito. Gayunpaman, ang halaga ng pag-upa at merkado ng lugar na ito ay napakataas. Maraming mga negosyante ang nagustuhan na magsimulang kumita ng kanilang unang bucket ng pera dito. Si Logan ay naglalakad sa likuran niya. Nakita niya na mabilis siyang naglalakad at hindi maiwasang makaramdam ng kaunting pag-aalala. Pangulo, dahan daw ang lumakad. Mangyaring alagaan ang iyong katawan. Tumalikod si Nicole at tinitigan siya ng isang malamig na sulyap, pagkatapos ay gumawa ng isang hakbang pasulong. Nang makarating sila sa elevator, hindi maiwasang magsalita si Logan. Ang iyong pagbubuntis ay hindi pa inihayag, kaya mamaya kapag dinalhan ka nila ng kape, kailangan mong pigilan ang iyong paghihimok na uminom. Matagal nang nagtatrabaho si Logan para kay Nicole, kaya natural na alam niya ang tungkol sa pag-ibig ni Nicole para sa kape. Gayunpaman, matapos siyang mabuntis, tumigil siya sa pag-inom ng kape. Sa pag-iisip tungkol sa mga tagubilin ni Clayton, dapat nabantayan ni Logan si Nicole sa lahat ng oras at hindi dapat maging bulalas. Mas natatakot pa si Logan na gaanong kunin ito. Nag-click si Nicole sa kanyang dila. Bakit ka sobrang nagi?
Mahinang nagsalita si Logan. Ito ang mga espesyal na pangyayari. Natatakot ako na makakalimutan mo. Pinahihit ni Nicole ang kanyang mga mata at ayaw makipagtalo sa kanya. Nang siya ay lumabas mula sa elevator, ang pasilyo ay masikip, makitid, at madilim. Halos hindi nila makita kung saan sila pupunta. Sa kabutihang palad, ang mga ilaw ay tunog aktibo. Itinapak ni Logan ang kanyang mga paa, at ang lugar ay naiilawan. Naglakad pa sila at nakakita ng isang neater at mas maliwanag na pagtanggap. Pagkatapos lamang ay naramdaman nila ang bahagyang mas komportable. May isang magandang binibini sa harap ng desk. Nang makita niya sina Nicole at Logan na naglalakad, ang kanyang mga mata ay naiilawan. Ikaw ba si Miss Stanton? Kabanata 1779. Ganap na imposible. Si Nicole ay nagsuot ng salaming pang-araw at tumango. Sa ganitong paraan mangyaring. Sinundan ni Nicole at Logan ang ginang. Hindi masyadong masaya si Logan. Pagkatapos ng lahat, sa pagkakakilanlan ni Nicole, si Luke Youngblood ay hindi lumabas upang matanggap sila at hayaang akayin sila ng kanyang receptionist. Si Luke Youngblood ay talagang mayabang. Gayunpaman, ang mukha ni Nicole ay walang malasakit habang naglalakad siya sa loob. Ang receptionist ay sumulyap pabalik kay Nicole paminsan-minsan, na nais na kumuha ng mas malapit na look but nag-aalala din tungkol sa pagkakasala sa kanya. Napansin ni Nicole ang mausisa na titig mula sa harapan at ngumiti sa kanya sa isang magiliw na paraan. Ang receptionist ay nanginginig at agad na tumalikod, hindi na matapang na sumulyap muli. Si Nicole ay hindi nagsasalita at naisip, nakakatakot ba ako? Nang lumingon sila ng isang sulok, nakarating sila sa isang pintuan ng opisina. Ang receptionist ay nagubo. Miss Stanton, ang aming general manager, Mr. Youngblood, naghihintay para sa iyo sa loob. Mangyaring pumasok. Tumango si Nicole at hindi sinasadya na sumulyap sa labas. Ang ilang mga workstation ay sinakop ang pangunahing lugar. Mukha silang malinis at hindi mukhang stereotypical programmer. Gayunpaman, ang lahat ay abala sa kanilang sariling mga bagay at pinanatili ang kanilang mga ulo. Hindi nila siya napansin. Sigurado silang propesyonal. Naisip ni Nicole at nagkaroon ng magandang pakiramdam sa kanyang puso. Sa ganitong paraan, hindi naisip ni Nicole na kumuha ng mas maraming pera. Nang itulak niya ang bukas na pintuan, tumayo si Luke Youngblood at lumakad upang batiin siya. Miss Stanton, isang kasiyahan na makilala ka. Itinaas ni Nicole ang kilay niya at ngumiti. Nice to meet you. Si Luke ay hindi katulad ng naisip niya. Hindi siya mukhang seryoso at old-fashioned, ngunit matangkad, payat, mapatla, at medyo kabataan at gwapo. Hindi siya mukhang isang clueless fresh graduate. Mukha siyang matanda at matatag tulad ng isang veterano sa mundo ng negosyo. Mukhang hindi siya madaling makitungo. Ito ang unang likas na hilig ni Nicole. Gayunpaman, may katuturan iyon. Kung hindi man, paano ang mga teknolohiya ng Z ay maging tulad ng isang hotcake sa loob lamang ng ilang buwan na nais ng mga namumuhunan na makakuha ng isang hiwa? Ang opisina ay hindi malaki, ngunit malinis. Walang gaanong magarbong bagay, at ang lahat ay nasa simpleng malinaw na kulay abo. Ito ay napaka sa mga kagustuhan ng isang tao. Naupo sila sa sofa, at ang receptionist ngayon ay nagdala ng 3 tasa ng kape. Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Ang receptionist ay may pananagutan din sa gawain ng isang sekretarya. Di nagtagal, ang mukha ni Luke ay malabo habang hiniling niya na umalis ang receptionist. Ang ginang ay tumingin kay Nicole ng walang pag-asa at dawdled out. Medyo hindi nagsalita si Luke at ipinaliwanag kay Nicole. Paumanhin, kasintahan ko siya. Alam niya na ang isang babaeng customer ay narito ngayon, kaya siya. Tumango si Nicole na may hitsura ng pag-unawa. Naiintindihan ko. Kaya't ang kasintahan ni Luke. Hindi nakakagulat. Kinuha ni Logan ang mga inihanda na dokumento at ibinigay ito kay Luke. Pagkatapos lamang ay nagsalita si Nicole na may tuwid na mukha. Mr. Youngblood, naniniwala ako na nakipag-ugnay ka sa aming kumpanya dati. Maaari mong ilabas ang anumang mga kondisyon na hindi ka nasiyahan. Luke sullenly tumingin sa dokumento sa harap niya at tinikom ang kanyang mga labi. Ang mga kondisyon na ibinigay mo ay mas mapagbigay kaysa sa lahat, ngunit ang 51% ng aming mga pagbabahagi ay labis. Iyon ay talagang imposible.
Ngumiti si Nicole at nakita ang kanyang firm na hitsura ng pagtanggi. Ito ay isang inaasahang reaksyon. 51% ng pagbabahagi kapalit ng isang malaking halaga ng $200 milyon. Ito ay katumbas ng Stanton Corporation na kumukuha ng lahat ng mga panganib. Hindi mo na kailangang magdala ng anumang panganib, kaya hindi ka talo. Tinikom ni Luke ang kanyang labi at mukhang matigas ang ulo. Umiling-iling siya. Kapag nawalan ako ng pagkontrol sa stake, ilalagay ako sa isang passive na posisyon, kaya ano ang punto ng pagpapanatili ng kumpanyang ito? Nang ang iba pang partido ay may higit pang mga pagbabahagi kaysa kay Luke, maaga o huli, ang kumpanya ay makarating sa kanilang mga kamay. Ang layunin ng kanyang pakikipagsapalaran sa negosyo ay hindi gawin ang lahat ng gawaing ito para sa kapakinabangan ng iba. Kabanata 1780. The Seer for Nothing. Tumahimik sandali si Nicole. Tumingin siya sa bintana kung saan nagniningning ang araw at nadama ang kanyang puso na huminahon. Si Luke Youngblood, na nakaupo sa tapat niya, ay tumanggi na tumalikod. Sigurado siya na ang kanyang tanyag na pagsisimula ay isang hotcake na nais ng lahat. Ang pinakamataas na bidder ay makakakuha. Siyempre, pipiliin ni Lucas ang isa na pinakakapakipakinabang sa kanya. Nais ni Nicole na uminom ng kape sa harap niya ngunit pinigilan sa susunod na segundo. Tumingin siya sa bintana sa mga workstation sa labas. Ang mga tao sa labas ay hindi tulad ng mga ito noong unang pumasok si Nicole. Hindi sila kalmado at binubuo. Sa halip, nagtipon-tipon sila sa talakayan at mukhang masigasig habang nakatitig sila sa direksyon ng tanggapan ni Lucas. Sa sandaling si Nicole na nasa malalim na pag-iisip. Bigla, lumingon si Nicole upang tumingin kay Luke. Mr. Youngblood, sigurado ka ba na magtagumpay ka kapag ang proyektong ito ay pupunta sa merkado? Nagyelo si Luke. Ngumiti si Nicole at tumingin sa ibaba. Nag-isip siya sandali bago magsalita. Sa pagkakaalam ko, ang proyektong ito ay nakarehistro na. Kahit na matalino ka upang mailabas ito sa online muna upang makakuha ng isang kalamangan, hindi mo maipapasa ang may katuturang pag-audit ng departamento. Maraming mga napakahirap na pamamaraan at kahit na mga demanda na isasampa sa daanan, at ang mga sitwasyong ito ay hindi magiging kanais-nais para sa iyo. Nagbago ang mukha ni Luke. Bahagyang nag-flick ang kanyang titig. Walang nakapansin dito, at tanging si Nicole ang gumawa, na nagpapahiwatig na ang mga pamamaraan ng vetting ng Stanton Corporation ay mas pamantayan at mahigpit kaysa sa iba. Karaniwan, malulutas lamang nila ang ganitong uri ng problema pagkatapos makuha ang pamumuhunan kapag lumitaw ang problema. Iyon ay dahil ang karamihan sa mga namumuhunan ay makikita lamang ang mga agarang benepisyo at bihirang naisip ang tungkol sa katagalan. Gayunpaman, naiiba si Nicole. Pinahihintulutan siya ni Lucas. Itinikom ni Luke ang kanyang mga labi at pinag-isipan. Naniniwala ako na ang bagay na ito ay malulutas. Mag-aarkila ako ng isang abogado upang hawakan ito. Plano niyang maghintay para sa mga namumuhunan na bigyan siya ng pera, umarkila ng pinakamahusay na abogado upang labanan ang demanda, o magbayad ng isang pag-areglo sa ibang partido. Ito ay hindi sulit na banggitin kumpara sa buong proyekto. Ngumiti si Nicole. Nag-flick ang kanyang titig. Hindi mo ito malulutas, Mr. Youngblood. Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, sinimulan ng Stanton Corporation ang serye ng mga pamamaraan para sa proyektong ito 2 taon na ang nakalilipas. Si Luke ay mukhang inalog, at ang kanyang mukha ay bahagyang mapatla. Stanton Corporation. Naisip ni Luke na ang proyektong ito ay maaaring kumuha ng napakataas na presyo dahil sa walang limitasyong mga prospect nito. Bukod sa Stanton Corporation, binigyan din sila ng iba pang mga namumuhunan ng isang mahusay na alok, ngunit hiniling nila ang higit pang mga pagbabahagi. Ang ilan ay nagtanong para sa 80%. Nakasandal siya patungo sa Stanton Corporation dahil nag-alok sila ng on-time na pagbabayad ng $200 milyon. Hindi ito isang pagbabayad na ginawa sa mga face. Gayunpaman, humiling ang Stanton Corporation ng 51% ng mga namamahagi. Ang kahilingan na ito ay hindi labis sa merkado. Sa kabaligtaran, kinuha niya ang isang bargain. Gayunpaman, may tiwala si Luke sa kanyang proyekto. Dahil ang ibang partido ay Stanton Corporation, nadama niya na maaari pa rin siyang humingi ng higit at makakuha ng mas mahusay na mga termino. Sa makatuwid,
Tinanggihan niya ang lahat ng mga negosyador na ipinadala ng Stanton Corporation ng mahigpit, na puno ng tiwala sa sarili. Hindi rin siya tumanggi na makilala ang iba pang mga namumuhunan dahil nais niyang lumikha ng isang maling impresyon sa Stanton Corporation na siya ay mag-sign sa iba sa anumang oras. Di nagtagal, si Logan, katulong ni Nicole, ay personal na kinuha kay Locke upang tumawag para sa isang appointment. Inisip ni Locke na ang kanyang layunin ay malapit nang makamit. Nagmamadali si Nicole. Sa katunayan, hindi siya makapaghintay. Gayunpaman, ang balita na dinala niya ay ginawaran siya. Malamig at malupit ang tinig ni Locke. Miss Stanton, binibiro mo ba ako? Siya ang unang naglunsad ng proyektong ito, kaya hindi man lang siya nag-abala upang siyasatin kung aling kumpanya ang nasa likod ng mga formalidad. Kung may iba pa, magkakaroon ng kumpiyansa si Locke na talunin sila. Nagkataon, ang iba pang partido ay Stanton Corporation. Napangiti si Nicole ng malumanay nang walang anumang lamig. Sa palagay mo ba ay nagbibiro ako sa iyo?